Sa isang maliit na baryo, isang batang may kapa at hawak na patpat ang seryosong nagdeklara na isa siyang wizard. Isang batang babae ang sumali sa laro at hinamon siya bilang halimaw na kumakain ng mga wizard. Yung bata, walang pag-aalinlangan, naghanda na maglabas ng spell. Huminga siya ng malalim, kunwari iniipon ang lahat ng imahinasyon niyang enerhiya sa kahoy na patpat at bigla niya itong hinampas ng totoo sa ulo ng babae. Nagalit ang babae at sinite siya kung bakit siya sinaktan ng totoo. Sagot naman ng bata, sa simpleng logic ng isang bata, na dapat naman talagang natatalo ang mga halimaw sa mga wizard. Nagpatuloy ang pagtatalo nila, at ngayon gusto na rin ng babae na maging wizard. Pero matigas na tumanggi ang bata. May isang matandang nakamasid sa kanila mula sa malayo, nakangiti. Ang matandang iyon, na tinatawag nilang Lolo Rabos, lumapit kasama ang dalawa pang taga-baryo at napansin kung gaano kasigla ang mga bata tuwing umaga. Tinanong si Rabos kung ano ang kailangan para maging wizard. Pero siningaitan siya ng kaibigan niya at sinabing hindi iyon bagay na makukuha lang sa pagnanasa. Ipinaliwanag ni Rabos na ang mga wizard ang tuktok ng sangkatauhan. Mga mararangal at parang mga kabalyero na namumuno sa iba, at minana ang kapangyarihan nila mula sa sinaunang mga ninuno. Diretsahan niyang sinabi sa mga bata na dahil doon, hindi kailanman magiging wizard ang dalawa. Pinagsabihan siya ng isa sa mga taga-baryo dahil masyado siyang harsh sa mga bata. Nag-iba ng usapan si Rabos at naging seryoso ang mukha niya. Kinumpirma niya ang isang kumakalat na balita. Tinanong siya kung totoo bang may lumitaw na halimaw. Biglang bumigat ang atmosfera. Sa mabigat na tono, kinumpirma ni Rabos ang masamang balita, at nataranta ang lalaki. Ayon sa kanya, isang lalaki na nagngangalang Rob ang nakakita nito kagabi. Isang maitim na halimaw na kasing laki ng bahay, hugis leopardo, at nababalot ng anino. Sinubukan ng isang babae na pakalmayan ang bata, sinabing walang dapat ipag-alala dahil pumunta na sa lungsod ang pinuno ng baryo para humingi ng tulong sa isang wizard. Sigurado raw siyang darating ang wizard at papatayin ang halimaw. Medyo kumalma naman ang isa pang taga-baryo. Mahigpit na binalaan ng ina ang anak niyang babae na bawal muna itong lumapit sa gubat. Sumingit si Rabos habang nakasandal sa kanyang tungkod at nagbabala na dapat mag-ingat ang lahat. Kung walang wizard, halos imposibleng pumatay ng halimaw. Tinanong ng isang taga-baryo kung alam na ba ng lahat sa baryo ang tungkol dito, at kinumpirma iyon ni Rabos. Pagkatapos, nagtanong ang lalaki tungkol sa kanya. Naguluhan si Rabos kung sino ang tinutukoy. Ang tinutukoy pala ay ang pastol na nakatira sa burol ng Isaril, na tanaw mula sa baryo. Lumipat ang eksena sa burol na iyon, kung saan may isang tupa na tahimik na nagpapahinga sa damuhan. Sa gitna ng malawak na luntiang kapatagan, isang binata ang natutulog, nakapalibot ang kanyang kawan. Siya ang pastol na si Turan. Dahan-daang iminulat ni Turan ang mga mata niya, may damo pa sa bibig at mukhang wala talagang pakialam sa mundo. Nagunat siya sa lupa habang naririnig ang pagmi ng mga tupa, at hindi niya napigil ang magreklamo ng malakas sa sobrang boring ng buhay niya. Para kay Turan, paulit-ulit lang ang buhay. Parehong tanawin, parehong mga tupang walang iniintindi habang nanginginain. Parehong araw, paulit-ulit, sa maliit at liblib niyang bukid. Walang nagbabago. Napaisip siya na kung magpapatuloy ito, baka makalimutan na niyang magsalita dahil wala siyang kausap. Bigla, may boses na tumawag sa kanya, tinawag siyang kawawang bata. Si Lolo Rabos iyon, umakyat sa burol para pag-alitan siya dahil naglalakwat sa habang hindi pa naman dapit hapon. Hindi man lang siya nilingan ni Turan at sinabi niyang umalis sa harap niya dahil natatakpan ng araw. Ninas si Rabos at nagreklamo tungkol sa kawalan niya ng galang. Tinanong siya ni Rabos kung galit pa rin ba siya dahil sa nangyari noon. Inulit lang ni Turan ang sinabi niya, kunwari hindi niya naaalala. Sa malamig na tono, pinaalala ni Turan ang nangyari, noong mamatay ang kanyang ina. Sinubukan ni Rabos na angkinan ang mga tupa niya at sabihing dapat paghati-hatian iyon. Napakumpas si Rabos, halatang hindi komportable. Tumayo si Turan at malinaw na sinabi na hindi siya ganoon kabait para ipamigay ang naiwan ng kanyang ina. Sinabi rin niyang hindi naman sila close, kaya kung may sasabihin siya, sabihin na at umalis na. Sumabog sa galit si Rabos at tinawag siyang bastos na bata, pero napatigil siya sa malamig at matalim na tingin ni Turan.
Medyo natakot, biglang nagiba ng usapan si Rabos at sinabi na may lumitaw na halimaw. Napalingon si Turan, nagulat sa balita, habang hinahaplos ang isa sa mga tupa niya. Ipinaliwanag ni Rabos na isa itong leopardo na kasing laki ng bahay, at pabalik na siya matapos balaan ang mga taga-baryo. Kalma lang na sinabi ni Turan na seryosong problema iyon. Nagtaka si Rabos sa reaksyon niya at tinanong kung hindi ba siya natatakot, gayong siya ang pinakamalapit na posibleng target sa lugar. Binalaan siya ni Rabos na mag-ingat, at sinabi rin na pumunta na sa lungsod ang pinuno ng baryo para kumuha ng wizard. Umupo lang si Turan at tinalikuran siya. Sinabi ng matanda na pumunta siya dahil nag-aalala siya, pero may pagdududa sa boses ni Turan nang sabihin niyang parang hindi naman iyon ang totoong dahilan. Diretsahan siyang hinarap ni Turan at tinanong kung bakit hindi niya aminin na ang talagang ipinag-aalala niya ay ang mga tupa, hindi siya. Napatahimik si Rabos. Ngumisi si Turan ng mapanukso at sinabihan ang matanda na umalis na kung tapos na siyang magsalita. At bilang panghuli, ininsulto pa niya ito, sinabing ang baho ng hininga niya at parang mabubulok ang ilong niya. Umalis si Rabos na galit, nagmumura habang palayo, habang pinapanood lang siya ni Turan na may kontentong ngiti bago bumalik sa pag-aalaga ng mga tupa. Pero ang salitang, halimaw, ang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Turan. Nag-isip siya tungkol sa mga ito, mga mababanggas na nilalang na may misteryosong kapangyarihan at mahika. Kung paanong may mga wizard ang mga tao, may mga halimaw naman ang mga hayop. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tupa niya, parang curious. Para kay Turan, medyo kakaiba na may pupuntang wizard sa ganitong kaliblib na baryo dahil lang sa isang halimaw. Pero ibig sabihin nito, makakakita na siya ng wizard sa personal. Habang naglalakad kasama ang kawan niya, naisip ni Turan na malamang hindi naman ganoon ka-special ang wizard na darating, lalo na kung para lang sa maliit na baryo. Pero kahit ganoon, na-curious pa rin siya. May bahagyang ngiti sa labi niya habang iniisip kung gaano nga ba talaga sila kalakas. Bigla, habang wala siya sa focus, may naamoy ang matalas niyang pangamoy. Agad nagbago ang ekspresyon niya. May pamilyar at metalik na amoy na dumating sa kanya. Walang duda, amoy dugo iyon, at galing ito sa malapit na gubat. Nagsisimula ng lumubog ang araw, at nagkulay kahel at nakakatakot ang itsura ng gubat. Desidido siyang alamin, pumasok si Turan sa loob ng gubat. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng amoy, sigurado siyang doon ito nanggagaling. Habang papalalim siya, lalo pang lumalakas ang amoy. Bigla siyang napatigil. Nakita na niya ang pinanggagalingan. Nakatitig siya sa harap niya, walang emosyon ang mukha kahit na nakakatakot ang eksena. Sa lupa, nakahandusay ang wasak na katawan ni Rabos, napapalibutan ng dugo. Sa malamig na tono, nagbulong si Turan na kahit siya pa ang nagbabala na mag-ingat, ang matanda pa ang unang namatay. Sa kanya pala nanggagaling ang amoy ng dugo. Yumuko siya para suriin ang katawan, at napansin niyang ang mga sugat ay hindi gawa ng ordinaryong mabangis na hayop. Sa tindi ng pagkasira, iisa lang ang ibig sabihin. Halimaw ang may gawa nito. Sa mismong sandaling iyon, may ingay sa likod niya na agad nagpaalerto sa kanya. Isang napakalaking kuko na may kumikislap na orb sa gitna ang bumagsak sa lupa ng malakas. Isang napakalaking nilalang na gawa sa bato at madilim na enerhiya ang lumabas mula sa mga anino, nagngangalit. Dahan-daang lumingon si Turan, walang kahit anong takot sa mukha. Harap-harapan sa halimaw, nanatili siyang nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ito ng may nakakakilabot na kalmado. Lumipat ang eksena sa isang alaala, tanong kung gaano kalakas ang mga halimaw at kung totoo bang hindi sila kayang talunin ng mga matatanda. Sumagot ang kanyang ama na sobrang lakas ng mga ito. Ipinaliwanag ng ama na kung isang ordinaryong tao tulad niya ang lalaban, hindi na niya makokolekta pa ang mga buto niya. Nabahala ang bata nang maisip niyang kahit ang ama niya ay hindi kayang manalo. Inosenteng tinanong niya kung ano ang mangyayari sa kanilang baryo. Habang naghahain ng almusal, sinabi ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala. Dadalhin ng pinuno ng baryo ang isang wizard, at ang wizard ang bahala sa halimaw. Tinanong kung hindi ba matatalo ang wizard kung talagang paparusahan nito ang halimaw. Ngumiti ang kanyang ama at kumpiyansang sinabi na oo. Dahil ang mga wizard ay espesyal na nilalang na ipinanganak na may kapangyarihan ng mahika. Sigurado niyang kaya nilang patayin ang halimaw sa isang salita lang. Natapos ang alaala,
at bumalik sa kasalukuyan kung saan umaatungal ang halimaw sa harap ni Turan. Pinagmasdan ni Turan ang halimaw habang naaalala ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kapangyarihan ng mga wizard. May bahagyang ngiti sa labi niya. Isang salita lang, ha. Mukhang susubukan niya kung totoo nga. Sa malamig at awtoridad na boses, nagsalita siya. Mamatay ka. Biglang napatigil ang halimaw, parang naguluhan. Pero walang nangyari. Buo pa rin ito at mas malakas pang umungol. Lalong lumakas ang aura nito, at napuno ng mabigat na presyon ang paligid. Hindi gumana ang utos ni Turan. Napabuntong hininga si Turan, inaayos pa ang damit niya na parang wala siyang kaharap na nakamamatay na nilalang. Hindi gumana, nakakailang ang pagiging kalmado niya. Galit na galit, sumugod ang halimaw para durugan siya. Pero sa parehong kalmadong tono, nagsalita ulit si Turan. Tumigil ka, hindi man lang ito naapektuhan at nagpatuloy sa pag-atake, parang walang narinig. May bahagyang ngiti na naman sa labi ni Turan. Alam na niyang hindi gagana ang pagpatay, pero kahit pigilan, hindi rin kaya. Parang sinusubukan niya lang alamin ang limitasyon ng kapangyarihan niya. Naghandang durugan siya ng halimaw gamit ang mga kuko nito, kumikislap ang katawan sa mapanirang enerhiya. Umatungal ang halimaw, handa na sa huling atake. Tapos na ang laro, biglang tumalon pa atras si Turan, muntik na naiwasan ang atake. Ngayon seryoso na ang mukha niya habang mahinang nagsalita. Kung ganun, oras na para magpalat ng diskarte. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang simpleng bato. Sa malamig na determinasyon, sinabi niya na ang isang pastol ay gagawin kung ano ang ginagawa ng isang pastol. Inilagay niya ang bato sa isang tirador na kinuha niya mula sa damit niya. Sumugod ulit ang halimaw, hindi man lang siya binigyan ng oras. Pero handa na si Turan. Habang nasa tirador ang bato, ibinigay niya ang unang totoong utos. Tumigas. May tunog na parang pumutok ang bato at agad itong kumunat at nagsiksikan. Mahigpit niyang hinawakan ang tirador. Ang simpleng bato, ngayon ay puno na ng hindi natural na kapangyarihan. Kumikislap ang mga mata niya ng gintong liwanag habang ibinigay ang pangalawang utos. Bumilis. Sinimulan niyang paikutan ang tirador, at sobrang bilis ng ikot nito. Parang nababaluktot ang hangin sa paligid dahil sa lakas. Umikot siya sa paa niya, inilagay ang lahat ng enerhiya sa paghagis. Sa matalim na tingin, pinakawalan niya ang bato at sumigaw ng pangatlong utos. Tumusok. Sumirit ang bato na parang sinag ng liwanag, may bakas ng purong enerhiya sa dinadaanan nito. Tumama ito sa halimaw ng napakalakas, at sumabog ang asul na enerhiya na nagsimulang punatan ang batong balutin nito. Diretsyong tumagos ang bato sa katawan ng halimaw at may natanggal na malaking bahagi nito. Nagliparan ang mga piraso ng bato at madilim na likido sa hangin. Tagumpay ang atake. Nagpatuloy ang sinag ng liwanag, at nag-iwan ng perpektong bilog na butas sa dibdib ng halimaw. Unti-unting naglaho ang enerhiya sa malayo, at may maliit na pagsabog sa dulo ng tinamaan. Napatigil ang halimaw, nakatingin kay Turan na parang gulat at nasasaktan. Ngumiti si Turan ng may kumpiyansa. Tama ang tira, hindi pa tapos ang plano niya. Naglagay siya ng isa pang bato sa tirador, mas malaki kaysa kanina. Halos hindi na makatayo ang halimaw sa sobrang pinsala. Pinakawalan ni Turan ang bato. Diretso itong tumama sa ulo ng halimaw. Sumabog ang ulo nito sa lakas ng tama. Sa sobrang brutal ng impact, tuluyang nawasak ang ulo ng nilalang. Tapos na, tahimik na pinanood ni Turan habang bumagsak ang walang ulong katawan ng halimaw. Pero wala sa mukha niya ang saya. Parang sinusuri lang niya ang nangyari. Bumagsak ng mabigat ang katawan sa lupa. Mahinang sinabi ni Turan sa sarili niya na ito ang unang beses na ginamit niya ang kapangyarihan niya laban sa isang halimaw. Tiningnan niya ang labi ng halimaw, puno ng dugo at madilim na likido. Napaisip siya kung ano ang gagawin sa bangkay. Itatapon na lang ba niya ito sa bangin? Napabuntong hininga siya sa inis habang pinupunasan ang dugo sa mukha niya. Imbes na mag-celebrate, nagreklamo pa siya. Buwisit na mga taga-baryo, dagdag trabaho na naman. Si Turan, isang binatang may pilak na buhok at pino ang itsura, ay may lihim. Isa siyang wizard. Bumalik ang eksena 8 taon sa nakaraan. Naalala niya ang eksaktong sandali kung kailan niya natuklasan ang kakaibang kakayahan niya. 10 taong gulang pa lang siya noon.
Naglalaro siya sa bahay habang pinapalutang ang mga bagay sa paligid gamit ang malaasol na enerhiya. Excited siyang lumingon para tawagin ang nanay niya, ipinapakita kung paano lumilipad sa hangin ang mga kahoy. Pero ang taong nasa pintuan ay hindi masaya. Natigilan ang nanay niya nang makita ang eksena. Tumakbo ang bata papunta sa kanya at masayang sinabi na kaya rin niyang gumawa ng apoy at hangin, hindi napapansin ang tensyon. Hanggang ngayon, malinaw na malinaw pa rin kay Turan ang sandaling iyon. Biglang sumigaw ang nanay niya na tumigil, puno ng takot ang mukha. Iyon ang una at huling beses na nagalit siya ng ganon. Nalito ang bata at napabulong lang habang hinawakan ng nanay niya ang isa sa mga lumulutang na bagay. Tinawag niya siya, Turan. Mas kalmado pero seryoso na ang boses niya habang pinaupo ang anak. Tinanong niya kung gusto ba niyang makasama siya ng matagal. Tumango agad ang batang si Turan. Pagkatapos, pinanggakwan siya ng nanay niya. Mula sa araw na iyon, hindi na niya dapat gamitin ang kapangyarihan niya. Lalo na huwag niya itong gagamitin sa harap ng ibang tao. Kitang-kita ang matinding pag-aalala sa mukha niya. Hindi maintindihan ni Turan at tinanong kung bakit. Ipinaalala ng nanay niya ang isang lumang kwento tungkol sa isang noble at isang kabalyero. Naalala niya ang kwento. Ipinaliwanag ng nanay niya na kahit lahat ng may ganitong kapangyarihan ay tinatawag na wizard, iba ang mga noble at kabalyero. Ikinwento niya ang pinagmulan. Ang mga noble ay mga inapo ng mga banal na nilalang na bumaba para iligtas ang mga tao. Samantalang ang mga kabalyero naman ay yaong ang dugong banal ay nahalo sa dugo ng mga mortal. Kinumpirma niyang tama ang naaalala ng bata habang mahigpit nitong hawak ang baston ng pastol. Ipinagpatuloy ng kanyang ina ang paliwanag. Iyon ang dahilan kung bakit may malinaw na pagkakaiba ang mga noble at mga kabalyero, kahit pareho silang wizard. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng gamitin ang kapangyarihan niya. Isang mabigat na katotohanan ang sinabi niya. Namana niya ang kapangyarihan mula sa kanyang ama, na isang kabalyero. At binalaan siya na sa labas ng kanilang baryo, may mga masasamang noble na tinatrato ang mga kabalyero na parang mga alipin. Kaya pinakiusapan siya na tandaan ang isang mahalagang patakaran. Walang kahit sino ang dapat makaalam na isa siyang wizard. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata niya habang pinapapangako siya ng huling beses. Nagbago ang eksena, at may lumabas na teksto. Lumipas na ang 8 taon mula noon. Sa kasalukuyan, ang adult na si Turan ay nakatingin sa bintana. Tinupad niya ang pangako sa kanyang ina sa lahat ng panahong iyon. Habang binubuksan ang kurtina, lalo niyang pinatatag ang desisyon niya. Hindi niya sisirain ang pangako. Wala siyang balak ipaalam sa iba na isa siyang wizard. At wala rin siyang balak umalis sa bundok kung saan siya nakatira. Matigas ang tingin niya. Desidido siyang panatilihing tahimik at lihim ang buhay niya. Biglang nasira ang katahimikan. May malakas na kumakatok sa pinto, sumisigaw ng pangalan niya at pinapalabas siya. Naiinis na binuksan ni Turan ang pinto, handang harapin kung sino man ang gumagawa ng gulo. Sa labas, may grupo ng mga taga-baryo. Sa harap nila, isang malaking lalaki na mukhang magaspang ang tingin sa kanya ng may galit. Humaplo si Turan at naghikab sa harap nila bago magtanong kung ano ang problema. Diretso niyang sinabi, kalmadong kalmado kahit lalo silang nenas. Ibig sabihin, sinasabi niyo na ako ang pumatay kay Rabus. Hinablot siya ng leader sa damit at sinigawan na ang kapal ng mukha niya. Direkta siyang inakusahan na sinaktan niya si Rabus at pinabayaan para kainin ng halimaw. Tahimik lang si Turan. Wala siyang reaksyon sa mabigat na paratang. Sa wakas nagsalita siya, pero hindi para ipagtanggol ang sarili niya. Sa malamig na boses, sinabi niyang naiintindihan niya kung bakit gusto nila siyang sisihin. Napatigil ang grupo. Diretsahan niyang inilantad ang kaduwagan nila. Namatay ang pinakamatandang lalaki sa baryo dahil masyadong natakot ang mga kabataan para labanan ang halimaw. Sinabi niyang naiintindihan niya. Ang pagsisi sa kanya ang pinakamadaling paraan. Ngumisi siya, para hindi niyo maramdaman ang sarili niyong kasalanan. Galit na galit ang leader nang mabuking sila. Sumigaw ito at sumugod para suntukin siya. Sumuntok ang lalaki. Pero madaling naiwasan ni Turan sa simpleng pagyuko paatras. Habang umiiwas, naisip ni Turan ang tungkol sa kapangyarihan niya. Ang magic, para sa kanya, ay simple at convenient. Ginamit niya ang momentum ng lalaki at ibinato ito sa ibabaw niya.
Bumagsak ito sa likod, duguan. Alam niya na kung gugustuhin niya ng sapat, kaya niyang mangyari ang kahit ano kapalit ng kaunting mana. Habang tumatakbo ang ibang taga-baryo para tulungan ang leader nila, mahinang bamulong si Turan. Madapa kayo, biglang nadapa ang isa sa kanila at sumubsob sa lupa. Hindi niya kailangang gumawa ng malalaking eksena tulad ng apoy. Kahit maliit na tulak lang ng hangin, sapat na. Sa isang banayad na galaw, nawalan ng balanse ang isa pa. Isang simpleng hawak lang sa sandata ng isa ang ginawa niya. Biglang nabali ang hawak nitong kahoy at tumama sa mukha nito. Napatulala ang lalaki. Maingat ang galaw ni Turan. Sapat lang ang lakas para hindi sila mamatay. Plano niyang pabagsakin silang lahat, isa-isa. Kumikilos siya na parang anino. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang bawat taga-baryo gamit ang eksaktong galaw at timing. Lumilipad sa hangin ang mga sandata nila, walang silbi laban sa kanya. Sa isang iglap, bumagsak ang huli. Napaisip si Turan, ganito niya naitago ang lihim niya sa loob ng 8 taon. Nakatayo sa gitna ng mga walang malay na katawan, pinagpag niya ang alikabok sa kamay niya. Muli niyang naitago ang pagiging wizard. May halong paghamak sa boses niya. Mas mabuti pang ginamit nila ang lakas na iyon sa libing ni Rabas. Napatingin siya sa grupo ng mga babaeng papalapit. Tinanong niya kung makikipag-away din ba sila. Nervous na umiling ang mga babae. Sinabi nilang dumaan lang sila para makita siya. Pero halatang hindi naniniwala si Turan. Sawa na siya sa sitwasyon. Inutusan niya silang kunin ang mga nakahandusay na tanga at pumasok na siya sa bahay. Pagpasok niya, naisip na niya ang problemang mangyayari dahil dito. Sigurado siyang gagamitin ng baryo ang insidenteng ito para lokohin siya sa susunod na makipagkalakalan siya. Pero wala siyang pakialam. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Kung kailangan, bugbugin niya sila hanggang sa maging patas ang presyo. Akala niya sapat na ang leksyon para hindi na sila bumalik. Pero biglang may malalakas na katok na naman sa pinto. Hindi makapaniwala, napalingon siya sa pinto. Iniisip niya na baliw na siguro ang mga iyon kung bumalik agad. Pero iba ang katok ngayon. Mas kalmado, mas kontrolado, hindi tulad ng galit na grupo kanina. Bigla niyang binuksan ang pinto. Sino yan? Handa na siyang harapin kung sino man iyon. Pero natigilan siya. Sa harap niya, hindi taga-baryo ang nakatayo. Isang lalaking matipuno, may mga peklat, at suot ang damit ng isang manlalakbay. Ang estranghero, may uban na buhok at balbas sa baba, magalang na humingi ng paumanhin. May hihingi lang daw sana siyang pabor, pero mukhang hindi maganda ang timing ng pagdating niya. Sandaling natulala si Turan. Hindi niya inaasahan ang ganitong bisita. Napaisip siya kung isa lang ba itong ordinaryong manlalakbay. Pagkatapos makabawi, humingi rin siya ng paumanhin. Kakagaling lang daw kasi ng mga bisitang hindi niya gusto. Napaisip si Turan. Tinuruan siya ng nanay niya na maging magalang. Pero hindi pa niya kailanman kinailangang maging mabait sa mga taga-baryo, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam. Pero ang presensya ng isang armadong manlalakbay na may espada sa ganitong tahimik at liblib na lugar ay agad nagdulot ng hinala sa kanya. Magsasalita sana siya at magtatanong kung naghahanap ba ito ng matutuluyan. Pero biglang umungol ang tiyan ng lalaki sa gutom. Napabuntong hininga si Turan. Kahit may pagdududa, pinapasok niya ito. Makalipas ang ilang sandali, pareho na silang nakaupo sa mesa, may simpleng pero maraming pagkain. Sinabi ni Turan na wala siyang gaanong maya-alok. Pero ang manlalakbay, habang masayang kumakain, sinabi na para sa kanya, parang handaan na ito. Nagkomento ang lalaki na parang hindi pa nakakatagpo si Turan ng mga taong galing sa labas ng baryo. Seryosong tumanggaw si Turan, doon siya ipinanganak at lumaki, at buong buhay niya ay pastol siya sa burol. At bihira raw talagang may dumadayo sa ganitong kaliit na baryo. Tahimik na nakinig ang manlalakbay habang umiinom. Matalim ang tingin nito, parang sinusuri ang bawat salita ni Turan. Uminom din si Turan, kalmado pa rin kahit may tensyon na sa hangin. Sinabi ng lalaki na interesting siya. Kunwari inosente, tinanong ni Turan kung anong ibig niyang sabihin. Ngumiti ang lalaki. Para raw sa isang pastol, masyado siyang pino ang asal. Mukhang maayos daw siyang pinalaki ng mga magulang niya. Kalma lang na sumagot si Turan na sa nanay niya siya natuto. Pero pumanaw na ito ilang taon na ang nakalipas dahil sa sakit.
May respeto sa boses ng lalaki habang sinabing pinalaki siya ng nanay niya bilang isang taong dapat ipagmalaki, at siguradong payapa na ito sa langit. Nagpasalamat ulit ito sa pagkain. Pero simpleng sagot lang ni Turan. Namumuhay lang siya ayon sa itinuro ng nanay niya. Nagpalit siya ng usapan. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng pagpunta ng lalaki sa ganitong kalayong lugar. Ngumiti ang manlalakbay. May humiling daw sa kanya ng pabor. May naghahanap daw ng taong haharap sa isang halimaw na puma na gumagala sa lugar. Naging tense si Turan. Para subukan ang reaksyon niya, may ibinunyag ang lalaki. Ako ay isang wizard. Naalala ni Turan ang sinabi ng matanda sa baryo. Mukhang ito na ang wizard na hinihintay nila. Kinumpirma iyon ng lalaki, parang hindi na siya nagulat. Ngayon, siya naman ang magtatanong. Ngumiti ito ng may halong pang-uusisa. Pwede raw ba siyang magtanong? Pumayag si Turan. Diretsahan siyang inatake ng lalaki sa salita. Nararamdaman daw niya ang presensya ng isang halimaw sa lugar. Pero kakaiba, hindi niya ito makita. Nagbago ang tingin ni Turan. May bahagyang alarma. Dagdag pa ng lalaki, mas lalong nakakapagtaka na kahit alam ni Turan ang tungkol sa halimaw, wala itong balak umalis. Diretsahan siyang tinanong. Hindi ba siya natatakot? Siya ang pinakamadaling target ng halimaw sa lugar. May mapanuksong ngiti ang lalaki. Masyado raw siyang matapang para sa isang simpleng pastol na hindi pa umaalis ng baryo. Sobrang bigat ng tensyon sa loob ng bahay. Tinitigan siya ng lalaki. Gusto nitong malaman ang totoong pagkatao niya. Bumalik sa isip ni Turan ang alaala ng nanay niya. Noong bata siya, tinanong niya kung bakit hindi niya pwedeng sabihin na isa siyang wizard. Sinagot siya ng nanay niya. Dahil iyon sa masasamang noble. Nalito si Turan noon at tinanong kung anong ibig sabihin. Ipinaliwanag ng nanay niya ang malupit na sistema ng mundo. Kung ang mga noble ang mga pastol, ang mga kabalyero naman ay parang mga aso na inaalagaan nila. Kahit tretuhin silang parang pamilya, pwede silang ibenta o ayalay anumang oras kung kailangan. May luha sa mata niya habang sinabing ayaw niya ng ganung buhay para sa anak. Tinanong niya kung gusto ba nitong manatiling kasama siya. Agad na sumagot ng oo ang batang si Turan. At binigay niya ang huling utos. Walang kahit sino ang dapat makaalam na isa siyang wizard. Lalo na ang ibang wizard. Dahil kukunin nila siya, gagawin siyang bantay, at itatapon kapag hindi na kailangan. Bumalik sa kasalukuyan. Malamig na parang yelo ang tingin ni Turan. Naalala niya kung bakit pinili niyang mamuhay ng nakatago. Ang manlalakbay ay bahagyang hinugot ang espada niya. Nagbigay siya ng huling babala. Kung gusto niyang manatiling lihim ang pagiging wizard niya, baka mapilitan siyang pumatay ng tao sa loob ng isang maliit na kubo. Kahit pa pumatay, pagkarinig nito, napatingin sa gilid si Turan, mabigat ang ekspresyon, na parang tumama ng malalim sa kanya ang sinabi. Matalim ang tingin niya habang tinanong kung bakit niya sinasabi iyon. Parang naghihintay ng linaw sa mabigat na babala. Tinakpan ni Kaur ng mukha niya gamit ang kamay, na parang nagsisisi sa sobrang bigat ng sinabi. Pero biglang nabasag ang tensyon. Tumawa siya. Sinabi niya kay Turan na sa sobrang seryoso ng mukha nito, nasira tuloy ang biro niya. Tuluyang napatulala si Turan. Hindi siya makapaniwala na biro lang pala iyon. Humingi ng paumanhin si Turan at inamin na mahina ang sense of humor niya. Humingi rin ng paumanhin si Kaorn dahil natakot niya ito. Ngumiti si Turan, gumaan ang pakiramdam. Sinubukan pang pagaanan ni Kaorn ang usapan. Baka raw kasi iyon ang unang beses na nakarinig siya ng biro tungkol sa mga wizard. Napansin ni Kaorn na hindi pa sila formal na nagpapakilala. Iniabot niya ang kamay niya. Ngumiti siya ng magaan habang nagpapakilala. Nagkamayan sila. At sa wakas, nagpakilala rin ang binata. Ako si Turan. Pastol. Habang nagkakamayan pa sila, dagdag pa ni Turan na magdi-18 na siya ngayong taon. Kalaunan, habang kumakain, sinabi ni Kaur na 75 na siya. Nagulat si Turan. Hindi raw ito mukhang ganoon katanda. Ipinaliwanag ni Kaur na ang mga wizard ay mas mabagal tumanda at mas mahaba ang buhay. Pagkatapos, may halong curiosity, tinanong niya si Turan kung paano siya napadpad sa pagiging palaboy. Sinabi niyang nagsilbi siya ng 60 taon sa House Arabion at ngayon gusto na lang niyang maglakbay. Ngumiti siya at sinabing parang romantiko ang ganong buhay. Ngumiti lang si Turan ng misteryoso, pinapanatili ang role niya. Ngumiti rin ng malapad si Kaorn, halatang nag-e-enjoy sa usapan.
Pareho silang natahimik sandali. Pareho nilang naisip kung gaano pala kasarap ang simpleng usapan. Isang bagay na matagal na nilang hindi naranasan. Mabilis lumipas ang oras. Sa bintana, makikita na palubog na ang araw. Nagulat din si Turan kung gaano kabilis lumipas ang gabi. Nang makita ang oras, tumayo si Kaorn. Oras na raw para umalis. Para bayaran ang pagkain, nag-iwan siya ng mga pilak na barya mula sa Arabion sa mesa. Sinabi niyang mataas ang kalidad ng mga iyon at sobra pa sa bayad. Tinanggap ni Turan ang bayad at binati siya ng good luck sa pangangaso. Pero ngumiti si Kaorn. Huwag daw magpaalam na parang hindi na sila magkikita ulit. May pilyong ngiti, sinabi niyang baka bumalik siya para makikain ulit. At nagpaalam na siya. Sumikat ang araw kinabukasan, tanda ng pagtatapos ng kanilang pagkikita at simula ng bagong araw. Sa bukirin, inaalagaan ni Turan ang mga tupa niyang payapang nanginginain. Ngumiti siya at nagbigay ng simpleng utos para magtipon ang mga ito. Itinaas ng mga tupa ang ulo nila, nakikinig sa boses ng pastol. Agad silang nagtipon sa paligid niya, sumusunod ng walang pag-aalinlangan. Habang inaalagaan ang mga ito, napaisip si Turan tungkol sa pagkikita nila. Iyon ang unang beses na nakatagpo siya ng ibang wizard. At hindi niya na maalala kung kailan siya huling nakipag-usap ng ganun kakomportable sa isang tao. Hinaplos niya ang isa sa mga tupa. Naalala niya ang kalmado at masayang boses ni Kaorn. Naalala rin niya ang mga beses na binisita siya nito, laging may ngiti at may dalang maliit na regalo. Sa lahat ng matatandang nakilala niya, mabuting tao si Kaorn. Dati, iniisip niya na ang mga kabalyero ay parang mga aso lang ng mga noble. Walang emosyon. Ginagamit lang ng mayayabang na noble. Biglang naputol ang, iniisip niya, may patak ng pawis na damaloy sa noo niya. Napaisip siya kung kumusta na kaya ang pangangaso ni Kaorn. Samantala, naglalakad si Kaorn sa daan sa gubat. Iniisip niya na wala na dapat natitirang magic beast sa burol ng isari. Pero may mali, huminto siya at tumingin sa paligid. May bakas ng labanan, pero wala siyang maramdamang kahit katiting na aura ng magic beast. Lumapit siya sa isang puno na may malaking marka ng impact. Napaisip siya, napatay na kaya ang halimaw? Kung oo, sino ang pumatay? Napaisip siya kung baka ibang wizard ang inutusan ng kliyente niya. Napabuntong hininga siya, kung tutuusin, ayos na rin. Basta may nakapatay sa halimaw at ligtas na ang lugar, sapat na iyon. Pero bigla, nag-alerto ang instincts niya. May mali, mabilis siyang lumingon. May presensya siyang naramdaman. Mula sa mga damo, isang napakalaking kuko na may kumikislap na mata ang lumabas mula sa dilim. Unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng nilalang. Isang napakalaking katawan na pinagtagpi-tagping bahagi ng iba't ibang halimaw. May bibig na puno ng matatalim na pangil at sobrang pangit na itsura. Natigilan si Kaorn nang makilala kung ano yun. Isa itong corpse puppet, isang bangkay ng magic beast na ginawang kontroladong nilalang. Puno ng takot ang mukha niya habang napaisip kung sino sa mundo ang kayang gumawa ng ganito. Hindi na siya pinayagang mag-isip pa. Sumugod agad ang corpse puppet at umatake gamit ang napakalaking kuko nito. Mabilis na nakareact si Kaorn at naiwasan ang atake na malakas na tumama sa lupa. Habang umiiwas, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Alam niya na kapag ang mana ng isang patay na magic beast ay hindi nagkalat, nagiging corpse puppet ito. At siguradong walang wizard na mangangaso ng ganitong nilalang ang makakalimot sa simpleng rule na iyon. Hindi na siya nag-atubili. Tumalon siya, handang gumanti ng diretsyong atake. Habang kumikilos, sigurado siya na may wizard na pumatay sa original na halimaw. Pero bakit hinayaan itong maging corpse puppet? Hindi rin pwedeng baguhan ang may gawa. Kahit isang inexperienced na knight, hindi kayang patayin ang ganitong level na halimaw. Iisa lang ang posibleng dahilan. May ibang layunin ang gumawa ng abominasyong ito. Pero wala nang oras mag-isip. Kahit ano pa ang dahilan, kailangan niya itong tapusin ngayon. Kinontrol niya ang kapangyarihan niya. Nagpakawala siya ng malakas na magic beam diretsyo sa halimaw. Diretsyong tumama, pero sa gulat niya, wala itong epekto. Parang wala lang sa nilalang. Hindi makapaniwala si Kaorn. Buong-buo nitong na-nullify ang magic niya. Agad niyang na-realize. Mas mataas ang mana ng halimaw kaysa sa kanya. Biglang naglaho ang nilalang sa maitim na ulap. Nawala sa paningin niya. Kumagat siya sa labi.
Naintindihan niya na gumagamit din ng magic ang kalaban. Sumigaw siya, magpakita ka. Biglang lumitaw ang halimaw mula sa anino sa likod niya. Napakabilis ng galaw. Hindi siya nakariyak. Diretsyong tinamaan ang katawan niya at tumilapon siya sa hangin. May dugo sa bibig, na-realize niya ang katotohanan. Hindi ito kalaban para sa isang ordinaryong knight. Kahit isang low-rank noble wizard ang kailangan para labanan ito. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Masakit ang buong katawan niya. Naramdaman niya kung gaano kalala ang sitwasyon. Isang halimaw na ganito kalakas sa isang liblib na bundok. Nahihirapan siyang tumayo habang pinapanood ang halimaw na nagre-regenerate. May pakiramdam ng pagkatalo. Ito na ba ang katapusan niya? Pero napalitan iyon ng mapait pero matapang na ngiti. Hindi siya susuko. Kumagat siya sa ngipin. Kung mamamatay man siya, isasama niya ang halimaw. Kinonsentre niya ang lahat ng natitirang mana sa kamay niya. Huling atake, isang suicide strike. Plano niyang isaksak ito sa mismong sandaling sumugod ang halimaw. Sumugod ang nilalang, handa na sa huling patay na atake. Sumigaw si Kaorn habang pinagsama ang lahat ng lakas niya sa isang punto. Nag-aapoy sa enerhiya ang kamay niya. Handa na siyang salubungin ng impact. Pero sa sandaling iyon, isang misteryosong asul na liwanag ang biglang lumitaw sa gitna ng gubat. Bago pa tumama ang halimaw, isang asul na barrier ang nagmaterialize at pinigilan ang atake. Natulala si Kaorn. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. May maliliit na piraso ng bato na lumulutang sa paligid. Sa harap niya, nakahandusay na, hindi gumagalaw, ang napakalaking bangkay ng halimaw. Talo na ito. Habang pinoproseso pa niya ang nangyari, may pamilyar na boses na nagsalita. Ayos ka lang ba? Si Turan iyon. Dumaan sa tabi niya na parang walang nangyari. May ngiti ito, at binalik ang biro na sinabi ni Kaorn kanina. Kahit, biro ng isang pastol, minsan nakakagulat din. Tulala pa rin si Kaorn. Turan. Habang papalayo ang batang pastol, unti-unting nagsink sa isip niya ang katotohanan. Hindi makapaniwala, sinabi niya. So, wizard ka pala. Simple lang ang sagot ni Turan. Opo, tinanong ni Kaorn kung bakit hindi niya sinabi agad. Tahimik lang si Turan. Inulit ni Kaorn ang tanong. Bakit niya siya tinulungan? Bakit hindi na lang siya umalis? Kalmado ang tingin ni Turan habang nagsimulang magpaliwanag. Lumipat ang eksena sa alaala nila sa kubo. Sa alaala, tinanong ni Kaorn kung bakit siya nag-aabala para sa mga taga-baryo. Hindi naintindihan ni Turan ang tanong at pinapaliwanag pa. Sinabi ni Kaorn na sa kakayahan niya, kaya niyang kumita ng mas malaking pera sa mas madaling paraan. Simple lang ang sagot ni Turan. Kawawa sila, hindi maintindihan, tinanong ni Kaorn kung ano ang nakakaawa sa kanila. Sumagot si Turan. Ano pa bang magagawa nila? Ipinaliwanag niya, nabubuhay sila sa gilid ng lipunan. Nanginginig sa takot kahit wala man lang sapat na proteksyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Kaorn. Hindi raw nila kasalanan. Ipinaalala niya na ang mga nagiging wizard ay nagmamana ng kapangyarihan ng mga Diyos. Natuwa si Kaorn sa sinabi niya at ngumiti. Sumang-ayon siya. Kung ganun daw, dapat ipagmalaki ng mga wizard na protektahan ang mahihinang tao. Pero inamin din niya na hindi lahat ng wizard ay ganun mag-isip. Bumalik sa kasalukuyan. May bahagyang ngiti sa labi ni Turan. Ngumiti siya ng totoo at sinabi kay Kaorn na bawat tao sa mundo ay may sarili niyang paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Iyon ang sagot niya, pakita ng napakalakas na halimaw na madaling tinalo ni Turan. Hindi pa rin maintindihan ni Kaorn ang tunay na lakas niya. Sinabi niya na hindi niya kayang harapin ang ganong klase ng nilalang. Iginiit niya na kahit isang low-rank noble ang kailangan para labanan iyon. Inutusan niya si Turan na pumunta sa baryo at sabihan ang pinuno para lumikas ang mga tao. Siya na raw ang bahala magbantay dito. Hindi niya alam na tapos na ni Turan ang problema. Naalala ni Kaorn ang sandali kanina. Matapang siyang nagsalita, pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung gaano pa siya tatagal. Kalmadong sumagot si Turan. Ayos na, naguluhan si Kaorn. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Habang may isang batong may magic na lumulutang sa tabi, dagdag ni Turan na kung gumana ang huling atake niya, wala na silang dapat alalahanin. Lalong nalito si Kaorn. Unti-unting nagsink ang katotohanan sa isip niya. Nanginginig ang boses niya habang nagtatanong. Yung ginawa mo, hindi pa yun buong lakas mo.
Hindi niya matanggap na isang batang wizard na nagtatago sa bundok ang kayang manghuli ng corpse puppet. Sa sandaling iyon, na-realize ng veteranong mandirigma ang katotohanan. Hindi ito simpleng pagkikita lang sa isang batang pastol sa baryo. Hindi rin ito yabang ng isang batang noble na tumakas. Hindi. Ibang klase ito. Hindi maintindihan ni Kaorn. Baka nasasaksihan niya ang simula ng isang wizard na kayang baguhin ang mundo. Samantala, may kumpiyansang ngiti si Turan. Sa isip niya, na-curious din siya sa sarili niyang limitasyon. Sa gubat, isang napakalaking corrupt na specter ang nakatayo sa harap niya. Natulak pa atras si Turan dahil lang sa pressure ng kapangyarihan nito. Pero imbes na matakot, kalmado siyang ngumiti. Para sa kanya, perpektong pagkakataon ito para malaman ang tunay niyang hangganan. Sa malayo, sumigaw si Kaorn. Pinipigilan siya. Kahit gaano raw kalakas si Turan, masyadong delikado ang kalaban na iyon para harapin mag-isa. Dapat daw silang magtulungan, pero bago pa siya makalapit, biglang umatake ang specter diretso sa kanya. Bago pa tumama ang atake, kumilos si Turan sa sobrang bilis. Naglabas siya ng malakas na energy strike at sinalubong ang atake ng halimaw. Umalangaw-ngaw ang impact sa buong gubat. Pero napansin ni Turan, walang epekto. Sumigaw si Kaorn, hindi mo mapapatay ang specter gamit ang physical attacks. Patuloy na lumalapit ang halimaw. Kalmadong nagtanong si Turan, paano ko siya papatayin? Ipinaliwanag ang kahinaan nito. Simple lang, apoy, o kaya isang kapangyarihang elemental na kasing lakas at mapanira. Kidlat, para ipakita, naglabas si Kaorn ng fireball at tinamaan ang balikat ng halimaw. Kalmado lang na sinabi ni Turan. Ninas si Kaorn. Hindi yon ang point. Ipinaliwanag niya ang basic na prinsipyo ng magic. Para maapektuhan ang isang buhay na nilalang, kailangan mag-establish ng causality ang isang wizard. Hindi makapaniwala si Kaorn na hindi alam ni Turan ang ganong basic. Biglang may nakakatakot na realization. Napawisan siya, kung hindi alam ni Turan ang basics. Ibig sabihin, siya ang pumatay sa original na halimaw at naging specter ito. At kung ganon, ibig sabihin, hindi pa siya nakaka-absorb ng mana kahit kailan. Agad siyang nagbigay ng instruction. Hindi lang basta gumawa ng apoy. Kailangan mo itong likhain at saka ihagis. Hindi makapaniwala si Kaorn. Paano nagiging ganun kalakas ang isang tao nang walang training? Sinunod ni Turan ang payo. Nag-concentrate siya. Sa palad niya, biglang lumitaw ang purong apoy. Iniisip ni Kaorn na madaling gumawa ng apoy ang isang wizard. Pero ang control dito ay nangangailangan ng mahabang training. Pero sa gulat niya, gumawa si Turan ng napakalaking vortex ng apoy, isang control na dapat taon ang training bago maabot. Matatag siyang tumayo sa lupa, naghahanda ilabas ang buong lakas niya. At pinakawalan niya ang impyerno. Isang malakas na agos ng apoy ang sumabog mula sa kamay niya papunta sa halimaw. Diretsyong tumama ang atake. Nabalot ng dagat ng apoy ang kumikislap na mata ng specter. Ilang segundo lang, nilamon ng apoy ang buong katawan nito. Namimilipit ang nilalang habang unti-unting nadudurog ang anyo nito. Nang makitang malapit na ang tagumpay, sumigaw si Kaorn. Huling babala, kailangan manatiling focus, at patuloy na magbuhos ng mana sa apoy para hindi ito mamatay. Kailangang masunog lahat, sigaw niya, nanatiling nakatuon si Turan. Patuloy niyang pinapakain ang kapangyarihan ng apoy. Matigas ang tingin niya habang pinapanood na sinusunog ng apoy ang bawat bakas ng specter. Umalangaw-ngaw ang apoy sa lakas nito, hanggang sa tuluyang maging abo ang halimaw. Nang mawala ang apoy, bumalik ang katahimikan sa gubat. Napatingin sa langit si Kaorn. Hindi makapaniwala, nanalo sila. Habang pinoproseso ang nangyari, napaisip siya. Ang kalaban nila ay isang napakalakas na specter. Karaniwan, isang noble class wizard ang kailangan para talunin iyon. Pero ang batang ito, isang pastol sa bundok, siya ang nakapatay. Nakatayo si Turan sa gitna ng mga sunog na labi ng halimaw. Tahimik niyang tinanong ang sarili. Tapos na ba talaga? Hindi pa rin makapaniwala si Kaorn. Binalaan niya si Turan. Kung ayaw niyang mag-regenerate ang specter, kailangan niyang i-absorb ang natitirang mana. Hindi alam ni Turan kung paano. Kaya tinanong niya kung ano ang gagawin. Simple lang ang sagot. Isipin mo lang na hinihigop mo ang enerhiya papasok sa katawan mo. Handa si Turan. Pumikit siya at nag-focus.
Agad, nagsimulang lumabas ang berdeng enerhiya mula sa bangkay ng Spectre. Humila ito papunta sa kamay ni Turan. Umiikot ang mana at naging isang orb ng purong kapangyarihan. Nang imulat niya ang mata, kumikislap ito sa matinding berdeng liwanag. Dumadaloy ang enerhiya papasok sa kanya. Parang umiilaw ang buong katawan niya mula sa loob. Parang bawat bahagi ng pagkatao niya ay napupuno ng bagong lakas. Sa sobrang tindi ng pakiramdam, nanlaki ang mga mata niya. Sinabi ni Kaor na makakaramdam siya ng kakaibang sarap habang hinihigop ang mana. Pero siya mismo, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Namangha siya. Tinanong niya kung ito ba talaga ang unang beses ni Turan na mag-absorb ng mana. Kalmado lang na sumagot si Turan. Opo, napaisip si Kaor. Karaniwan, dahan daw ang lumalaki ang mana ng isang tao habang tumatanda matapos ang unang awakening. Ang pinakamabilis na paraan para lumakas ay ang pumatay ng halimaw at kunin ang kapangyarihan nito. Pero para kay Turan, unang beses pa lang ito. At kahit ganun, kaya na niyang gumamit ng ganung level ng magic. Iisa lang ang ibig sabihin. Ibang level ang natural na potensyal niya. Ngayon niya lang na-realize ang bigat ng nasaksihan niya. Hindi simpleng pastol ang batang ito. Tinawag niya si Turan sa pangalan. Tahimik na naghintay si Turan. May bago ng respeto sa boses ni Kaorn. Humingi siya ng paumanhin dahil naging bastos siya kanina. Pagkatapos, tinanong niya ang tanong na magbabago ng lahat. Maaari ko bang malaman kung saang house ka nabibilang? Hindi agad naintindihan ni Turan. Tinawag lang niya si Kaorn sa pangalan. Imbes na sumagot, itinuro niya ang dugo na tumutulo sa sugatang braso nito. Pinapaalala na sugatan siya. Nabaling ang atensyon ni Kaorn. Napansin niya ang sugat at pumayag na magpagamot sa kubo. Sa loob ng bahay, binalutan ni Turan ang braso niya. Tahimik si Kaorn. Nalulunod pa rin sa iniisip tungkol sa imposibleng lakas na nakita niya. Habang naghahain si Turan ng pagkain, humingi ulit ng paumanhin si Kaorn. Sinabi niyang nakakahiya na ang isang taong tulad niya ang mag-aalaga sa kanya. Pero umiling si Turan. Hindi siya mahalagang tao. Isa lang siyang pastol. Hindi pa nga niya kilala kung sino ang ama niya. Seryoso ang tingin niya habang sinasabing tigilan na ang usapan. Nakita ni Kaor ng ekspresyon niya at pumayag na hindi na ito pag-usapan. Pero hindi mawala ang curiosity niya. Tinanong niya kung bakit ang isang napakalakas na wizard ay namumuhay bilang simpleng pastol. Hindi raw iyon bagay sa kanya. Ibinunyag ni Turan ang dahilan. Hiling iyon ng nanay niya. Isang pangako na ginawa niya bago ito namatay. Binalaan siya nito. Kapag nalaman ng mga tao sa Lowlands na isa siyang wizard, gagamitin lang siya at itatapon kapag hindi na kailangan. Pagkarinig nito, tahimik na sinabi ni Kaorn. Matalino ang nanay mo. Nagulat si Turan. Ipinaliwanag ni Kaorn na hindi naman mali ang nanay niya. Ang malaking kapangyarihan ng mga wizard ay siguradong nagdadala ng gulo. Bilang halimbawa, binanggit niya ang isang malaking digmaan ng mga noble houses na nangyari mahigit 20 taon na ang nakalipas. Isang malupit na digmaan iyon sa pagitan ng House Arab Ayon, na pinagsilbihan niya, at ng Great House Sar. Malungkot niyang naalala kung gaano karaming tao ang namatay. Sa humigit kumulang 3,000 kabalyero ng Arab Ayon noon, mahigit 900 ang namatay. Halos 1/4 ng buong puwersa. Mabigat ang mukha niya habang idinagdag na, sa kasamaang palad, lahat ng malalapit sa kanya ay kabilang sa mga namatay. Napatahimik si Turan. Naalala ni Kaor ng kaibigan niyang si Dror, na pangarap magbukas ng laundry pagkatapos ng digmaan. Ang guru niyang si Hartman, na laging nagsasabing marami pa siyang kailangang matutunan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang asawa at anak niya. Lahat sila pinatay ng House Sar. Siya lang ang nakaligtas. Kaya sinabi niya kay Turan, tama ang nanay mo. Ang buhay ng isang kabalyero, mas madaling mawala at mas walang halaga kaysa sa buhay ng isang ordinaryong tao. Pero may isang bagay na mali ang nanay niya. Nalito si Turan. Inamin ni Kaor na kahit nakakahiya sabihin sa kalagayan niya ngayon, isa siyang kabalyero na may mahusay na kakayahan. Pero kahit ganon, madali lang nawasak ni Turan ang Spectre na hindi niya matalo. Hindi lang pangkabalyero ang potensyal niya. Sa minimum, nasa level siya ng isang noble. At hindi lang basta noble. Kahit sa mga noble, top class ang aptitude niya. Nalito si Turan. Tinanong niya kung nagsinungaling ba ang nanay niya nang sabihing kabalyero ang ama niya.
Ipinaliwanag ni Kaur na minsan, may batang mababang potensyal na ipinapanganak sa mga noble. At minsan naman, may batang may noble level na talento na ipinapanganak sa pamilya ng mga kabalyero. Dahil dito, tumayo si Kaur. May suhestyon siya, mas mabuti para kay Turan na umalis sa burol at lumabas sa mundo. Natural na tinanong ni Turan kung bakit. Simple lang ang sagot, kailangan ng sangkatauhan ng mas maraming noble at kabalyero. Hindi pa ganap na namamayani ang mga tao sa mundo. Tinanong niya kung ano ang bloodline ability ni Turan. Siyempre, wala itong idea kung ano iyon. Humingi ng paumanhin si Kaur. Naalala niyang kaunti lang ang alam ni Turan tungkol sa magic. Ipinaliwanag niya na ang bloodline ability ay isang katangian na minamana ng mga noble mula sa kanilang mga ninuno. Sa katunayan, ito ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba ng noble at ng ordinaryong kabalyero. Tinanong niya kung may spell bang sobrang dali para sa kanya, o may kakaibang kakayahan siyang nagagawa kahit walang magic. Napaisip si Turan. Hindi niya alam kung counted ba ang lakas niya. Pero ipinaliwanag ni Kaur na natural talagang lumalakas ang katawan ng isang wizard dahil sa mana. Sa huli, sumagot si Turan. Magaling daw ang pang-amoy niya. At magaling din siyang maghagis ng bato. Sinabi ni Kaur na ang sobrang talas na pang-amoy ay pwedeng ituring na bloodline ability. At ang husay sa mga thrown weapons ay isa sa mga katangian ng House Arab ayon. Kahit medyo common na trait iyon. Naintriga si Kaur. Pinakiusapan niyang magkwento pa si Turan. Medyo nalito si Turan sa biglang interes nito, pero pumayag naman. Pagkarinig ng sagot niya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kaur. Napansin iyon ni Turan at nagtanong kung anong problema. Mahigpit na kinuyam ni Kaur ng kamao habang unti-unting nabubuo ang isang nakakatakot na hinala sa isip niya. Napansin iyon ni Turan at tinanong kung bakit kakaiba ang kilos niya. Matalim siyang tiningnan ni Kaur. Sinabi niyang sa tingin niya, alam na niya kung saang house pinakakahawig ang kakayahan ni Turan. Kinabahan si Turan. Anong house? Mabigat ang ekspresyon ni Kaur. Sa seryosong boses, sinabi niya na isa itong dakilang house. Isang pamilyang kilala bilang mga mangangaso at taga-Persege. Biglang bumalik sa isip niya ang alaala ng massacre. Huminga siya ng malalim bago sinabi ang pangalan. House Sahar, ang parehong pamilya na nakipagdigma sa House Arab ayon. Parang bumigat ang hangin sa bigat ng pangalan. Natigilan si Turan. Nanlaki ang mga mata niya. Parang biglang nag-connect ang lahat. Unti-unting pumasok sa isip niya ang kahulugan nito. Bahagi siya ng House Sahar. Ang pamilya ng mga kaaway ng lalaking tumulong sa kanya. Napatingin siya kay Kaur habang pinoproseso ang katotohanan. Hindi niya inaasahan, pero nakaramdam siya ng bigat at guilt. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Iniisip niya kung dapat ba siyang humingi ng tawad para sa ginawa ng mga taong hindi naman niya kilala. Tinawag siya ni Kaur. Turan. Nagising siya sa iniisip. Mahina siyang sumagot. Matanda. Ipinatong ni Kaur ng kamay sa balikat niya. Kalmado ang boses nito. Walang galit. Sinabi niyang huwag siyang mag-alala ng ganun. Pero hindi maiwasan ni Turan ang pakiramdam ng responsibilidad. Sinabi niya na hindi naman siya kasali sa digmaan. Masakit para sa kanya ang ideya na huhusgahan siya dahil lang sa dugo niya. Ngumiti si Kaur ng may karunungan. Sinabi niyang mga problema iyon ng matatanda. Kung lalabanan ng dugo gamit ang dugo, hindi matatapos ang gulo. Natahimik si Turan, nataman sa sinabi. Pagkatapos, diretsahan siyang nagtanong. Wala ka bang pinagsisisihan? Nagulat si Kaur. Tinanong niya kung anong ibig niyang sabihin. Ipinaalala ni Turan ang sinabi nito kanina. Yung payong na bumaba siya ng bundok at harapin ang mundo. Ipinaliwanag ni Kaur. Kung hahabulin ni Turan ang kapangyarihan gamit ang talento niya, malamang mapunta siya sa House Sahar. Pero kahit ganun, naniniwala siya sa pagkatao ni Turan. Nagulat si Turan sa tiwalang iyon. Ipinaalala ni Kaur na iniligtas siya ni Turan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ilalantad niya ang lihim na itinago niya buong buhay. Naniniwala si Kaur na kung aabot si Turan sa mataas na posisyon sa House Sahar, baka mapigilan niya ang isa pang digmaan. Tahimik na nakinig si Turan. Ramdam niya ang bigat ng posibilidad na iyon. Sinubukan ni Kaur pagaanan ang usapan. Huwag daw muna niyang isipin ng malalim dahil hindi pa naman siya nagpapasya. Pero biglang nagsalita si Turan. Malinaw na ang isip niya. Napatingin si Kaur, nagulat sa determinasyon niya.
Matatag ang tingin ni Turan. May desisyon na siya, susubukan niyang bumaba ng bundok. Ngumiti si Kaorn, kontento. Sinabi niyang magandang desisyon iyon. Pero huwag siyang magmadali, hindi pa ito ang tamang oras. May kabaitan sa boses ni Turan habang sinabing bababa siya kapag gumaling na ang sugat ni Kaorn. Kahit pa sinasabi ng matanda na gasgas lang iyon. Naramdaman ni Kaorn ang kabutihan ng bata. Lumipat ang eksena sa loob ng kubo. Magsisimula na ang leksyon. Ipinaliwanag ni Kaorn ang pundasyon ng magic. Ang pinakaimportanteng requirement ay mana. Tinatawag itong susi sa kapangyarihan. Inulit ni Turan ang konsepto habang nakikinig. Nilinaw ni Kaorn na hindi ito absolute power. Para makagamit ng magic, kailangan compatible ang mana mo sa gagawin mong spell. Habang nakaupo sa mesa, tinanong ni Turan kung ano ang basehan ng compatibility. Itinaas ni Kaorn ang 3 daliri. Sinabi niyang ang hirap ng magic ay nakadepende sa 3 bagay, bloodline, affinity, at causality. Sinimulan niya sa una. Ang bloodline ay kapangyarihang minamana sa dugo. Ito ang karaniwan sa karamihan ng noble na hindi kabalyero. Para mas maintindihan, tinanong niya si Turan kung kaya ba niyang pagalingin ang sugat gamit ang magic. Sumagot si Turan na mahihirapan siya, dahil iyon sa bloodline niya. Bilang halimbawa, binanggit ni Kaorn ang Revista lineage sa Timog. Para sa kanila, may mga magic na natural lang gamitin. Parang likas na kakayahan na galing sa dugo. Habang iniintindi ang leksyon, tinanong ni Turan ang pangalawang factor. Affinity. Ipinaliwanag ni Kaorn na parang pamilyaridad ito. Mas madaling gawin ng isang wizard ang mga bagay na sanay na siya. Naalala ni Turan ang karanasan niya. Yung paggawa niya ng fireball na parang naghahadjust lang siya ng bato. Tumango si Kaorn. Tama ang pagkakaintindi niya. Kung simpleng gagawa lang siya ng apoy mula sa wala, hindi niya maaabot ang ganong bilis o lakas. Sa wakas, dumating si Kaorn sa huli at pinakamahalagang konsepto. Causality. Inamin niyang kahit siya, hindi rin ito lubos na naiintindihan. Para ipaliwanag, nagbigay siya ng halimbawa kay Turan. Kung susubukan niyang patayin siya direkta gamit ang mana, malamang makakita lang siya ng konting liwanag sa ulo niya at wala nang mangyayari. Walang silbing spell iyon. Nag-concentrate si Kaorn ng mana sa isang tasa sa mesa bilang demo. Iyon mismo ang mangyayari kapag walang causality. Bahagya lang kumulo ang tubig. Ipinaliwanag niya na nangyayari iyon kapag walang tamang dahilan para sa gustong resulta. Kaya nagiging sobrang hirap gamitin ang spell. Tahimik na nag-isip si Turan. Pagkatapos ng sandali, sinabi niyang parang naintindihan na niya. Gumawa siya ng maliit na apoy. Ipinaliwanag niya na kung gusto niyang patayin si Kaorn, imbes na ubusin ang mana sa pagnanais na mamatay ito, kailangan niyang gumawa ng sanhi. Halimbawa, gumawa ng apoy at ihagis ito. Mas natural na aksyon iyon. Tumayo si Kaorn, humanga sa bilis niyang maintindihan ang ganong ka-abstract na konsepto. Nagbiro pa siya. Baka raw mas bagay pa siyang scholar kaysa wizard. Napaisip si Turan at nagtanong. Kung kaya niyang kontrolin ang ordinaryong hayop, bakit iba ang magic beasts? Sumagot si Kaorn. Nasa mana ang pagkakaiba. Nagpatuloy ang leksyon. Sa labas ng bintana, parang tahimik na nakikinig ang isa sa mga tupa. Napabuntong hininga si Turan. Hindi pala madali ang magic. Sumang-ayon si Kaorn. Ang mahusay na wizard, hindi lang marunong gumamit ng mana. Naiintindihan niya ang prinsipyo sa likod nito. May naisip si Turan. Tinanong niya kung ang Sahar bloodline ay may espesyal na kakayahan din. Tumango si Kaorn. Eksperto raw ang Sahar sa stealth at tracking. Hinimok niya si Turan na subukan. Tumayo si Turan at pumikit. Nag-focus siya. Simple lang ang gusto niya. Ayaw niyang makita. Pero higit pa doon. Ayaw niyang maamoy o marinig. Biglang kumislap ang liwanag sa paligid niya habang tumugon ang mana sa kagustuhan niya. Na-activate ang bloodline ability niya. Lumingon si Kaorn, inaasahan ang resulta. At nakita niya, o mas tama, hindi niya nakita. Tuluyang naglaho si Turan. May bahagyang bakas lang ng liwanag sa sahig kung saan siya nakatayo kanina. Hindi maitago ni Kaorn ang gulat. May malamig na pawis sa noo niya. Tagumpay. Hindi niya talaga makita si Turan. Kumaibot ang mukha niya. Sa dami ng laban na pinagdaanan niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaba. Parang walang tao sa kwarto. Perpekto ang stealth ni Turan.
Biglang nag-distort ang hangin, at lumitaw ulit si Turan, tahimik na parang wala lang. Kinuyam niya ang kamao, ramdam niya ang kapangyarihan sa dugo niya. Alam niya rin, nakakatakot ang ability na ito. Naalala niya na ito mismo ang kinatatakutan ng mga kabalyero ng Arab ayon noong digmaan. Inamin ni Kaur na sobrang lakas ng ability. Pero binalaan siya, hindi ito unbeatable, may mga paraan para kontrahin. Pagkatapos ng demo, nag-offer si Kaur na turuan siya ng ilang training methods sa magic. Pero nagtanong si Turan, hindi ba sobra ang itinuturo niya sa isang wizard mula sa Kalabang pamilya? Tumalikod si Kaur, ipinaalala niya na hindi lang siya iniligtas ni Turan. Inalagaan din siya nito, at sinabi na niya ang pinakamahalagang dahilan. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib. Naniniwala ako sa pagkatao mo. Mas mahalaga iyon sa kanya kaysa sa anumang lumang alitan. Lumipat ang eksena. Bumaba si Turan sa baryo para ipaalam ang pag-alis niya. Nagulat at nagalit ang pinuno ng baryo. Handa na si Turan para sa paglalakbay. Tahimik lang niyang pinakinggan ang sigaw ng pinuno na nagrereklamo kung bakit siya aalis ng walang palem. At sino na raw ang mag-aalaga ng mga tupa? Malamig ang boses ni Turan. Problema na raw nila kung sino ang hahanap ng bagong pastol. At kung ano ang gagawin niya sa mga pag-aari niya, wala na silang pakialam doon. Nagbigay pa siya ng ultimatum. Bibilhin nila ang mga tupa sa tamang presyo. O pakakawalan niya lahat at aalis siyang walang iiwan. Napatigil ang mga taga-baryo. Sinubukan pang magmatapang ng isa, sinabing kaya naman nilang hulihin ang mga tupa. Pero nanginginig ang boses nito habang tumitingin sa pinuno. Tinitigan siya ng pinuno. Alam niyang hindi nagbibiro si Turan. Alam niyang ito ang tipo ng taong tumutupad sa salita, at wala siyang mapapala kung iinisin pa niya ito. Sa huli, sumuko rin siya. Sige, naiintindihan ko, bulong niya habang inaabot kay Turan ang isang mabigat na supot ng mga barya. Hindi nagtagal, umalis sina Turan at Kaur sa baryo, iniwan ang buhay na nakasanayan ng binata. Tapos na ang lahat. Habang naglalakad, tinanong ni Kaur kung gusto ba niyang singilin pa ang kabayaran na dapat ibigay ng mga taga-baryo sa lahat ng ginawa nila sa kanya. Umiling si Turan. Wala naman daw talaga siyang balak tumanggap ng kahit ano. At saka, pinaalala niya na si Kaur naman ang talagang nakahuli sa Magic Beast. Tinanggap ni Kaur ang desisyon niya. Ngumiti si Turan. Oras na raw para maghiwalay sila. Dumating sila sa sanggang daan. Huminto si Kaur at sinabing hanggang dito na lang ang sabay nilang lakad. May bahagyang ngiti siya habang humihingi ng paumanhin sa pagtanggi sa alok ni Turan na maglakbay sila ng magkasama. Mas komportable raw kasi siya na mag-isa. Hindi naman na-offend si Turan. Ngumiti lang siya at sinabing ayos lang iyon. Nagpasalamat pa siya ng taos-puso sa lahat ng ginawa ni Kaur para sa kanya. Parang isang ama ang ngiti ni Kaur habang nagpapalam. Ingat daw siya sa paglalakbay. Ngumiti rin si Turan. Sana raw sa susunod na magkita sila, mas maganda na ang sitwasyon. Matagal niyang pinanood habang papalayo si Kaur, hanggang tuluyan itong nawala sa gubat. Matagal pa bago naintindihan ni Turan kung bakit ayaw ng matanda na maging formal siya rito. May isang alaala mula sa pagkabata niya ang sumagi sa isip niya. Kahit hindi nagkulang ang pagmamahal ng nanay niya, sa loob-loob niya, matagal na siyang naghahanap ng isang ama. Isang taong magiging gabay, isang modelong susundan kung anong klaseng lalaki ang dapat niyang maging. Hindi man alam ni Kaur. Napunan nito ang kakulangan na iyon sa buhay niya. Sa pamamaalam na iyon, tuluyan nang naiwan ang nakaraan ni Turan. Parang bakas sa buhangin na tinangay ng hangin. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay niyang paglalakbay. Dinala siya ng landas sa isang tuyot at wasak na lupain. Isang mabatong bangin na puro bitek, at ang tanging kasama niya ay ang malakas na ihip ng hangin. Suot ang bago niyang kapa at dala ang bag sa likod, naglalakad si Turan mag-isa sa malawak na disyerto. Malakas ang hangin pero tuloy lang siya. Inayos niya ang hood habang tinitingnan ang bagong mundong bumubukas sa harap niya. Biglang may napansin siyang galaw sa malayo. May mga nakahod na tao sa may horizon. Iniisip niya na baka mga mangangalakal iyon na naglalakbay mula baryo hanggang baryo. Ayos, naisip niya. Magandang pagkakataon ito. Lumapit siya sa grupo. Gusto lang niyang magtanong kung saan ang pinakamalapit na lungsod. Ang lider ng grupo, isang lalaking may takip ang isang mata, tinanong kung sino siya. Magalang na sumagot si Turan.
Isa lang daw siyang naglalakbay mag-isa at naghahanap ng pinakamalapit na syudad. Sinabi ng lalaki na kung susundan niya ang daan na pinanggalingan nila, makakarating siya sa isang lungsod na ang pangalan ay Muri. Tumango si Turan. Nagpasalamat siya at tumalikod na para magpatuloy sa paglalakad, dumadaan sa tabi ng kanilang kariton. Pero bago pa siya makalayo, "Hoy!" May tumawag sa kanya. Hinaranggan siya ng isa sa mga lalaki. May mapanuksong ngiti ito. Tinanong siya kung aalis na lang ba siya basta-basta matapos makakuha ng impormasyon. Napakunot ang noo ni Turan. Tumigas ang tingin niya. Tinanong niya kung ano pa ang gusto nilang gawin niya. Ngumisi ang lalaki. Kung may tinanggap ka, dapat may kapalit ka rin. Sa isang iglap, bumagsak ang pagpapanggap. Bumunot ng mga espada ang mga lalaki at pinalibutan siya. Hinihingi ang bag niya. Naunawaan ni Turan ang sitwasyon. Mga bandido sila. Mula sa likod niya, kinumpirma pa iyon ng isa sa kanila na may kasamang masamang tawa. Mayabang nang umiti ang leader. Ito raw ang mangyayari kapag naging pabaya ka. At pinaalala niyang nasa gitna sila ng ilang. Isang lugar kung saan walang magtataka kung may mamatay. Isang malamig na talam ang damaykit sa leeg ni Turan. Mas mabuti raw na ibigay na niya ang bag at kapal niya para hindi na nila kailangang patayin siya. Tinitigan sila ni Turan. Ngayon malinaw na sa kanya. Hindi lang sila magnanakaw. Mga bandido silang handang pumatay. Sumagi sa isip niya ang alaala ng leksyon niya kay Kaorn. Ang tahimik na kubo. Ang usapan tungkol sa prinsipyo ng magic. Ang paliwanag tungkol sa causality. At ang kapangyarihang nakuha niya mula roon. Isang kapangyarihan na hindi pa niya nasusubukan sa totoong laban. Pagbalik sa kasalukuyan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Turan. Isang kakaibang ngiti, puno ng kumpiyansa, ang lumitaw sa mukha niya. Tiningnan niya ang mga bandido. Mukhang, gagamitin ko kayo pang practice. Kalmado lang na inintindi ni Turan ang sitwasyon. Nagtawanan ang mga bandido. Sinabi ng isa sa mga tauhan sa leader na parang nahihibang na raw si Turan, nagsasalita na parang isa siyang wizard. Hindi nagsalita si Turan. Tahimik niyang pinadaloy ang mana niya. Isang berdeng enerhiya ang umikot sa kamay niya. Sa simpleng galaw, nagpakawala siya ng napakalakas na bagzo ng hangin. Lumipad ang buhangin at nawala ng balanse ang lahat ng bandido sa paligid niya. Habang pilit silang tumatayo, napaisip si Turan sa ginawa niya. Mas efficient pala na kontrolin ang existing na hangin kaysa gumawa ng bago. Mas kaunting mana ang nagagamit. Nakahandusay sa lupa ang mga bandido, nagrereklamo at tulala sa lakas ng hangin. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Pero hindi pa tapos si Turan. Kumuha siya ng maliit na bote ng tubig. Lumabas ang likido at sa isang iglap. Nagyelo ito sa hangin. Naging matulis na yelo. Maya-maya, maraming piraso ng yelo ang lumulutang sa paligid niya, handang tumama. Iniunat ni Turan ang kamay niya patungo sa mga bandido. Nanlaki ang mata ng isa sa kanila sa sobrang takot. Huli na para umatras. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Turan ang mga yelo. Mabilis silang tumagos sa katawan ng isang bandido. Habang ginagawa iyon, pinag-aaralan pa niya ang spell. Mas epektibo raw ito malapit sa maraming tubig. Pero kung ihahagis lang na parang bato, mas mabilis at mas malakas. Pagkakita sa lakas ni Turan, biglang lumuhad ang leader ng mga bandido. Nagmakaawa siya. Ngayon lang niya na-realize. Isang wizard ang nakalaban nila. Sunod-sunod na lumuhad ang iba pa. Nagmakaawa sila na patawarin sila, handang ibigay ang lahat ng dala nila. Pero malamig ang tingin ni Turan. Isang hakbang ang ginawa niya, parang walang narinig sa mga pakiusap nila. Sa isang malakas na tapak sa lupa, may malalaking haligi ng bato na sumabog mula sa ilalim. Tinusok ng mga ito ang mga bandido na palihim sa nang aatake mula sa likod. Ang leader na lang ang natira. Nanginginig siyang tumingin sa paligid. Hindi niya matanggap ang nangyari. Nakatayo si Turan sa gitna ng kaguluhan, napapalibutan ng mga katawan. Nanginginig ang boses ng leader. Patay, silang lahat. Kalmadong lumapit si Turan. May tanong lang daw siya. Agad pumayag ang lalaki, nanginginig. Kahit ano raw, sasagutin niya. Tinanong ni Turan kung bakit sila umatake ng walang plano. Hindi ba nila naisip na ang isang naglalakbay mag-isa ay pwedeng isang malakas na wizard? Nagulat si Turan sa sagot. Yumuko raw kasi siya. Dahil magalang siyang bumati kahit bastos ang traitor nila, inakala nilang mahina siya.
Madaling target. Tahimik na pinrosezo ni Turan ang sinabi. Nagpasalamat siya. May natutunan daw siyang mahalagang bagay. Nagliwanag ang mukha ng leader. Kung ganun, palalayain mo na ako. Hindi sumagot si Turan. Napatingin ang lalaki sa taas. Isang patak ng tubig ang nabuo sa ibabaw ng ulo niya. Hudyat ng katapusan niya. Sa gitna ng patayan, naalala ni Turan ang sinabi ni Kaorn. Sinabi ng matanda na marami pa siyang makikilalang tao. At may isang mahalagang payo. Huwag na huwag siyang maaawa sa mga tulad ng bandido. Mga taong nananakit at pumapatay para sa sariling pakinabang. Nakatayo si Turan sa tabi ng huling bangkay. Naunawaan niya kung bakit. Kung patatawarin mo ang isa dahil sa awa, baka 10 inosente ang mamatay sa susunod. Sa isip na iyon, tinanggap niya ang ginawa niya. Tapos na ang leksyon. Napagdesisyonan niyang sapat na ang nasayang niyang oras. Sinundan niya ang bakas ng mga kariton ng mga bandido sa buhangin. Habang naglalakad siya mag-isa sa disyerto, may isang isip ang sumagi sa kanya. Nakapatay siya ng tao. Ngumirit ang konsensya niya sandali. Pero agad niya itong pinigilan, naaalala ang sinabi ni Kaorn. Ang mga taong nagnanakaw at pumapatay para sa sarili. Uulitin lang nila iyon sa iba. Habang kumakapit siya sa aral ng matanda, unti-unting kumalma ang puso niya. Mas tumibe ang desisyon niya. Sa paglalakad, tuluyan niyang nalampasan ang disyerto. Isang bagong tanawin ang bumungad sa kanya. Lunti ang lupa, masiglang paligid. Sa unang pagkakataon, nakakita si Turan ng isang lungsod. Makikita sa mukha niya ang gulat at paghanga. Sa malayo, may malaking kastilyo na napapalibutan ng mga gusali. Narating na niya ang maliit na lungsod ng Muri. Pagpasok niya, napalibutan siya ng napakaraming tao sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Bago sa kanya ang ingay at siksikan. Pinagmasdan niya ang mga taong dumadaan, namamangha sa dami nila. Hindi pa siya nakakita ng ganito karaming tao sa iisang lugar. Napansin din niya ang mga gusali. Ibang-iba sa baryong kinalakihan niya. Matataas at matitibay na gusaling bato. Bago at kakaiba sa paningin niya. Habang naglalakad sa palengke, doon niya tuluyang naramdaman. Nasa lungsod na talaga siya. Isang mundo na ibang-iba sa nakasanayan niya. Lumapit siya sa isang tindahan ng prutas para magtanong ng direksyon. Binati siya ng tindero, akala bibili siya. Nilinaw ni Turan na hindi siya bibili, may itatanong lang siya. Naalala niya ang payo ni Kaorn. Kapag kailangan ng matutuluyan sa lungsod, maghanap ng inn. Nang marinig na wala siyang balak bumili, ninas ang tindero. Kung wala kang bibilhin, umalis ka. Naguluhan si Turan sa pagiging bastos nito. Napaisip siya. Sa lungsod ba, kailangan munang bumili bago magtanong. Para maiwasan ang gulo, sumabay na lang siya. Nagtanong siya kung magkano ang mansanas. 2 tupad. Nang maglabas si Turan ng ibang barya, napansin ng tindero na dayo siya. Ipinaliwanag nito na ang dupat ang lokal na pera, pero okay lang kahit ibang currency ang ibayad. Naintindihan ni Turan ang sistema. Nagbayad siya, saka nagtanong tungkol sa inn. Biglang nagbago ang ugali ng tindero. Ngayon, maayos na nitong ibinigay ang direksyon. Sinundan ni Turan ang itinuro at nakarating sa isang lugar na tinatawag na PBANN. Ayon sa tindero, ito ang pinakamalaking inn sa lungsod. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang blonde na empleyadang may ngiti. Welcome, ako si Lena. Pinuri pa siya nito bilang isang magandang bisita. Diretsong tanong ni Turan, magkano isang gabi? 16 na tupad. Pumayag agad si Turan. Pagkatapos magbayad, may isa pa siyang tanong. Nagulat si Lena nang itanong niya. May halimaw bang may reward malapit sa lungsod? Kailangan ni Turan manghuli ng halimaw para makakuha ng mana at kumita, gaya ng payo ni Kaorn. Tahimik na tumingin si Lena sa supot ng pera niya, may tusong ngiti. Nagtaka si Turan kung bakit hindi ito sumasagot. Sinabi ni Lena, sa mundong to, walang libre. Dinala niya si Turan sa isang bahagi ng inn kung saan may mga notice board ng bounty. Habang nagpapaliwanag, nabanggit niya ang City Hall, isang terminong hindi alam ni Turan. Nang makaupo na sila, tinanong niya kung ano iyon. Napatawa si Lena, halatang taga-bundok ka. Ipinaliwanag niya na ang City Hall ang lugar kung saan inaasikaso ang mga gawain ng lungsod at kung saan nagtatrabaho ang mga opisyal ng Lord. Sa oras na iyon, sarado na raw. Kung gusto niyang kumuha ng bounty, bukas pa siya makakapunta. Nagtanong si Lena ng may curiosity.
Monster hunter ka rin ba? Naguluhan si Turan. Ano yun? Ipinaliwanag niya ang paniniwala ng mga tao. Kapag ang isang ordinaryong tao ay nakapatay ng halimaw, pwede raw itong maging wizard. Akala niya, iyon din ang goal ni Turan. Sana tatawagan na niyang kalokohan ang paniniwalang iyon. Pero nagtanong si Turan, anong ibig mong sabihin na paniniwala lang? Biglang may sumingit sa usapan. Isang malaking blonde na lalaki. Nagpakilala siya, ako si Midden, monster hunter. Ayon sa kanya, totoo raw na pwedeng maging wizard sa pagpatay ng halimaw. May nakita na raw siya mismo. Nagulat si Lena, Midden, buhay ka pa. Mayabang itong sumagot, hindi ako mamamatay hanggat hindi ako nagiging wizard. Pagkatapos, tinapik pa niya ang ulo ni Turan na parang bata. Na-curious si Turan, kwento mo nga, kung lumalakas ang mga wizard sa pagpatay ng halimaw, iniisip ng mga tao na baka ganun din ang mangyari sa ordinaryong tao. Kinumpirma ni Midden. Iyon ang dahilan kung bakit sila nangangaso. Umaasa silang maging wizard. Sumang-ayon ang mga kasama niya. Nagtanong si Turan kung may nagtagumpay na ba sa kanila. Tumawa si Midden. Wala. Sa buong lungsod, 4 lang daw ang wizard. Ang Lord at 3 tauhan nito. Tiningnan ni Midden ang gamit ni Turan. Mukhang masyado raw mahirap para maging monster hunter. Teka, may sandata ka ba? Tumango si Turan. Ipinakita niya ang tirador niya. Nakilala iyon ni Midden. At dahil sa sobrang gamit na nito, alam niyang sanay talaga si Turan. Ipinaliwanag ni Turan, kasing laki ng itlog ang mga bato na kaya niyang ihagis. Humanga si Midden. Kung ganun daw ang tira niya, madali siyang makakahuli ng maliliit na halimaw. Nakakita ng pagkakataon si Midden. Sinabi niyang naghahanap sila ng isa pang tirador para sa grupo nila. Inalok niya si Turan na sumama. Ngumiti ng maayos si Turan. Pero tumanggi siya. Maya-maya, nasa kwarto na siya. Napaisip siya. Wala naman siyang dahilan para mangaso kasama sila. Iba ang goal niya. Humiga siya sa kama at nagmuni-muni. Magulong araw. Sobrang bilis ng pagbabago. Tiningnan niya ang bag niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na iniwan na niya ang baryo at lahat ng nakasanayan niya. Ano na kaya ang mangyayari sa susunod? Habang iniisip iyon, makikitang dumadaloy ang mana sa paligid ng kamay niya. Paalaala ng kapangyarihan niya, at ng landas na tatahakin niya. Biglang may marahang katok sa pinto. Agad siyang umupo. Alerto, sino yan? Walang sagot. Naalala niya ang isa pang mahalagang babala ni Kaorn. Huwag magpapabaya kahit nasa inn. Hindi dahil nasa lungsod ka, ligtas ka na. Ang huling bilin ng guru niya tumunog sa isip niya. Huwag kang magbaba ng guard. Handa si Turan sa pinakamasama. Dahan-daw ang bumukas ang pinto. May nabuo ng bola ng mana sa kamay niya. Sumilip siya sa siwang. Nanigas ang ekspresyon niya. Si Lena, pumasok ito na may malanding ngiti. Tulog ka na ba? Lumapit siya. Sabi ko baka malamig ang kwarto mo, kaya pinainit na kita. Tuluyang naguluhan si Turan. Habang tinatanggal ni Lena ang tali sa leeg niya, nagtanong siya ng diretsyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya talaga naiintindihan. Nakatayo si Lena sa harap niya, hindi makapaniwala sa reaksyon niya. Kalmadong inulit ni Turan ang narinig niya. Diretsahang nag-alok si Lena. Gagawin ko kahit ano, basta may bayad. Pinutol siya ni Turan. Paano kung wala naman akong gustong gawin? Lumapit si Lena at hinawakan ang dibdib niya. Hindi ako naniniwala. Kita ko sa mukha mo. Pero ang mukha ni Turan. Walang emosyon. Sobrang kalmado. Parang estatwa. Napatigil si Lena. Hindi niya alam kung paano re-react sa ganung kawalang interes. Biglang pumasok sa isip ni Turan ang alaala ni Kaorn. Isang babala. Mag-ingat sa mga babae sa inn at sa mga babaeng nagbebenta ng katawan. Kahit may resistensya sila sa sakit, pwede nilang maipasa iyon sa iba. Huwag magpadala sa tukso. Sa kasalukuyan, paakyat ng hagdan si Lena. Halatang inis. Humiga si Turan sa kama. Napabuntong hininga siya. Ang hirap pala ng buhay sa lungsod. Napaisip siya. Malamig ang mga lungsod. Walang pakialam ang mga tao. Dito, lahat may presyo. Kahit simpleng usapan. Sa kabilang bahagi ng inn, may nagtanong kay Midden. Bakit mo siya gustong isama? Mukha namang wala siyang silbi. Sumagot si Midden. Sa totoo lang, sabi niya, mukhang mayabang si Turan. Pwede sana siyang gawing pain sa halimaw. Pero nagbago ang tono niya. Ang totoo,
Naalala niya ang sarili niya kay Turan noong bata pa siya. At nag-aalala siya, mag-isa itong nangangaso, gamit lang ang simpleng sandata. Kung malapit lang sa kanya ang bata, mas malaki ang chance nitong mabuhay. Napabuntong hininga ang kasama niya. Masyado kang mabait, boss. Mula sa kwarto niya, narinig ni Turan ang usapan. May bahagyang ngiti sa labi niya. Nagbago ang tingin niya. Siguro, hindi naman pala ganun kalamag ang lungsod. Kinabukasan, pumunta si Turan sa isang malaking gusali sa gitna ng lungsod. Mukhang guild o opisina ng mga mangangaso. Sa loob, sinalubong siya ng isang empleyadong may bigot. Paano kita matutulungan? Tinanong siya kung opisyal ba siya. Sumagot si Turan ng pabalik. Sa tingin mo, pagkatapos, diretsahan niyang sinabi ang pakay niya. Pumunta ako para manghuli ng halimaw. Napatingin ang empleyado. Halimaw, halatang nagulat. Muling umalingaw sa isip ni Turan ang sinabi ng guru niya. Hindi mabait ang mundo, hindi obligasyon ng mundo na tretuhin ka ng maayos. Kung gusto mong tretuhin ka ng may respeto, simple lang ang paraan. Ipakita mong wizard ka. Kapag nalaman ng mga tao, yuyuko sila sa'yo. Dahil sa respeto, o sa takot. Sa kasalukuyan, sinunod ni Turan ang payo. Inabot niya ang isang dokumento na may kakaibang selyo. Oras na para subukan ang sinabi ni Kaorn. Inabot ng empleyado ang isang reward sheet. Tingnan mo, tapos ibalik mo, sabi niya ng may pagmamaliit. Tahimik lang na tinanggap iyon ni Turan. Tiningnan niya ang drawing. Ito ba ay halimaw, o uwak? Napairap ang empleyado. Sa tingin mo ba pusa yan? Pagkatapos, nagbigay siya ng mahalagang babala. Kapag nakapatay ka ng halimaw, kailangan mong dalhin ang bangkay sa lungsod. Kung hindi ma-disperse ng wizard ang mana nito, magiging specter ang katawan. At ayon sa batas ng lungsod, kapag iniwan ang bangkay ng halimaw, parusa ay kamatayan. Kalmado lang na tumingin si Turan. Alam ko, sumagi sa isip niya ang isang alaala. Isang nakakatakot na specter. Alam na alam niya ang mangyayari kapag nagkamali. At hindi na niya iyon uulitin. Tinanong ni Turan kung bakit hindi mga kabalyero ang nangangaso ng halimaw. Napangisi ang empleyado, parang ang tanga ng tanong. Mas mahalaga raw ang trabaho ng mga kabalyero. Ang tungkulin nila ay panatilihin ang kaayusan sa loob ng lungsod. Hindi ang mangaso sa labas. Habang paalis si Turan, dagdag pa ng empleyado ng may pangmamaliit. Trabaho yan ng mga taong katulad mo. Napabuntong hininga ang lalaki habang pinapanood siyang umalis. Sa isip niya, isa na naman itong mangangaso na mamamatay lang sa labas. Isa pang bangkay na itatambak sa labas ng lungsod. Sa dilim, kumikislap ang mata ng isang halimaw na uwak. Pero sa isang iglap, tapos na ang laban. Bumagsak ang nilalang. May malaking butas sa dibdib nito. Napatingin ang mga empleyado. Nanlaki ang mga mata nila. Hindi sila makapaniwala. Bumalik si Turan. At mas maaga kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Sa harap nila ang bangkay ng halimaw. Perpekto ang kondisyon. Natulala ang pangunahing empleyado. Ikaw lang ang pumatay nito. Kalmado ang sagot ni Turan. Oo, parang walang espesyal. Pagkatapos, diretso siyang nagtanong. Paano ko kukunin ang reward? Nagbago ang ugali ng empleyado. Kinabahan. Oh, of course. Ibibigay namin. Agad siyang nag-abot ng bag ng pera. Mukhang napagod ka. Magpahinga ka muna. Tinanggap iyon ni Turan. Salamat. Habang paalis siya, nag-uusap-usap ang mga empleyado. Hindi sila makapaniwala. Buong-buo pa ang mga pakpak ng halimaw. Halos imposibleng dalhin iyon ng ganun kaayos. Napansin ng pangunahing empleyado na nakatayo pa si Turan malapit sa pintuan. Nagulat siya. Hindi ka pa umaalis. Wala na ang dating kayabangan sa boses niya. Lumingon si Turan. At nagtanong, may iba pa bang halimaw na sulit hulihin? Nanigas ang lahat. Hindi sila makapaniwala. Pagkatapos ng ginawa niya, gusto pa niyang manghuli. Maya-maya, puno ng mamahaling pagkain ng mesa. Ham, keso, nilaga, at mga baso ng mead. Naghahain si Lena habang nakatulala. Hindi ko akalain na may makakapatay ng 30 halimaw sa loob lang ng 3 araw. Masayang kumakain si Turan. Parang normal lang. Dagdag pa ni Lena, malaki siguro kinita mo. Pero hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang kumain. Biglang tumigil si Turan. Seryoso ang mukha. Ikaw ang mali. Hindi lang pera ang habol niya. Ang tunay niyang target, ang mana ng mga halimaw.
Makikita ang mga alaala niya habang hinihigop ang enerhiya ng mga ito. Dahil doon, mas lumakas siya. Napansin niya, mas maraming beses na mas malaki na ang mana niya kumpara noong unang makilala niya si Kaorn. Pero may nararamdaman siyang limitasyon. Kung gusto pa niyang lumakas, hindi sapat ang mana ng mahihinang halimaw. Nakikinig si Lena, pero halatang nalilito siya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Turan tungkol sa mana. Biglang lumapit ang kusinero at isa pang lalaki, nagulat sa dami ng naubos na pagkain. Naubos mo to lahat mag-isa? Tanong ng kusinero, hindi makapaniwala. Napansin niyang payat si Turan pero napakalakas kumain. Masaya pa siyang sinabi na natutuwa siya dahil nagustuhan ni Turan ang luto niya. Matagal na raw kasi mula nang huli niya itong ihanda. Ngumiti si Turan. Masarap po. Natuwa ang kusinero. Sa susunod, mas pagagandahin ko pa. Pero biglang nasira ang magandang mood. May kamay na biglang humawak ng mahigpit sa balikat ni Turan. Mga tauhan ni Midan. Lumapit sila sa mesa niya na may mapanuksong ngiti. Sarap ng kain mo mag-isa pa. Yumuko ang isa at tinawag siyang paetot. Balita ko, malaki na kinikita mo ngayon. Mukhang hihingi na sana ng share. Pero sa isang iglap, kumilos ang kamay ni Turan. Diretsyong suntok sa mukha. Napaatras ang lalaki at bumagsak. Nagulat ang kasama nito at sinigawan siya. Kalmado lang si Turan. At malamig na sinabi, hindi ba yan ang gusto mo? Konting tulong. Nagalit ang isa pa. Huwag kang magyabang. Sumuntok ito diretsyo sa mukha niya. Pero nahawakan ni Turan ang kamao gamit ang isang kamay. Walang kahirap-hirap. Kitang-kita ang agwat ng lakas. May isa pang sumali sa gulo. Tinangka siyang hampasin ng upuan sa ulo. Pero naharang din ni Turan. Hindi man lang siya gumalaw sa kinauupuan niya. Hinawakan niya ang ulo ng lalaki at pinisil ang isang pressure point. Biglang namutla ang lalaki sa sakit. Isang tulak lang. Lumipad ito at bumagsak sa sahig. Wala na itong laban. Si Lena, na kanina pa nanonood ng kinakabahan, sumigaw. Tama na. Huwag kayong mag-away sa loob ng inko. Sakto namang pumasok si Midan kasama ang iba pa niyang kasama. Agad siyang yumuko ng malalim. Pasensya na. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ng mga tao ko. Maya-maya, sa kwarto ni Turan. Dumating si Midan para humingi ulit ng tawad. Pinagalitan na raw niya ang mga tauhan niya at hindi na mauulit. Ipinaliwanag niya na kapos sila sa pera nitong mga nakaraang araw. Siguro raw nainggit ang mga tao niya sa kinikita ni Turan. Pagkatapos, pinaharap niya ang dalawang lalaki. Puro pasa at nahihiya. Pasensya na, tinanong ni Turan. Ganoon ba talaga kahirap ang sitwasyon niyo? Umiling si Midan. Hindi naman mahirap, limitado lang. Kinuyam niya ang kamao. Sa totoo lang, mga 3 araw na lang, baka hindi na namin mabayaran ang renta. Pero problema na namin yun. Biglang naglabas si Turan ng supot ng pera. Iniabot niya. Eto, natigilan si Midan. Ha, bakit? Simple lang ang sagot ni Turan. Bayad sa kabutihan mo noon. Naalala niya noong nag-alala si Midan at sinubukan siyang isama sa grupo. Nagulat si Midan. Paano mo nalaman yun? Bahagyang ngumiti si Turan. Sa mundong to, walang libre. Kapalit ng pera, isang bagay lang ang hiningi niya. Impormasyon. Biglang lumiwanag ang mukha ni Midan. Yan ang specialty ko. Ngumiti siya ng malaki. Ikukwento ko lahat ng alam ko. Lumipas ang mga araw sa lungsod. Nagpatuloy ang routine ng mga mangangaso. Isang araw, pumunta ulit si Turan sa gubat. Iniisip niya na baka ito na ang huling pangangaso niya sa lungsod na ito. May impormasyon na siya tungkol sa susunod na lungsod. Panahon na para umalis. Naalala niya ang usapan nila ni Midan. Mas kapaki-pakinabang pa pala iyon kaysa sa inaasahan niya. Napaisip siya, mabuting tao talaga si Midan. Hindi man siya kasing galing ni Kaorn, pero mas simple at mabait ang pagkatao niya. Biglang naputol ang iniisip ni Turan. Nanlaki ang mga mata niya. May naamoy siya. Isang matapang na amoy sa hangin. Masama ang pakiramdam niya. Umaasang nagkakamali siya. Bigla siyang tumakbo papasok sa gubat. Habang sinusundan ng bakas, may nakita siyang malalim na marka ng kuko sa isang puno. Malinaw na may naganap na matinding laban. Huminto siya sa isang clearing. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. At doon niya nakita, isang lalaki, nakahandusay sa tabi ng puno. Naliligo sa sarili niyang dugo. Nakilala agad ni Turan.
Mabilis gumana ang isip niya. Hindi ba, isa to sa grupo ni Miden? Unti-unting bumigat ang pakiramdam niya. Tumigas ang mukha niya habang tinatanggap ang bangungot na nasa harap niya. Wala ni isang bakas ng ibang nakaligtas. Ang mga matang wala ng buhay ng isa pang bangkay ang nagpatunay sa nangyaring massacre. Ang gubat na dati ay lugar ng pangangaso, ngayon ay parang sementeryo. Sa tabi ng mga katawan, may ilang pilak na barya na nakakalat sa dugo. Mukhang iyon pa ang perang ibinigay ni Turan kay Midan. Sa wakas, nakita niya si Midan. Pagkakita sa bangkay ng lalaking naging mabait sa kanya, napaluhod si Turan. Hindi siya makapaniwala. Unti-unting umakyat ang galit sa dibdib niya. Anong nangyari dito? Sa loob ng gubat, may nakita siyang isang lalaking malubhang sugatan, nakasandaw sa puno. Sa huling lakas nito, pilit siyang binabalaan tungkol sa panganib. Paulit-ulit nitong binibigkas ang iisang tunog. Lumuhad si Turan at nakinig ng mabuti. Ibinabal ng sugatan ang ulo niya. Puno ng dugo ang mukha. Halos hindi na siya makapagsalita. Pero nagawa niyang buuin ang salita. Kuneho. Hindi maintindihan ni Turan. Kuneho. Biglang may narinig siyang basa at nakakadiring tunog. Lumingon siya. Isang kuneho. May dugo ang bibig. May kinakain. Kinumpirma ng sugatan ang kinatatakutan niya. Monster. Lumawak ang tanawin. Nakakalat ang mga bangkay sa buong clearing. Doon na-realize ni Turan kung gaano kalala ang sitwasyon. At doon niya nakita ang dahilan ng lahat. Isang napakalaking kuneho. Puting balahibo na nabahiran ng dugo. At pulang mata na kumikislap sa mali siya. Tumayo si Turan. Matigas ang ekspresyon. Hindi niya pwedeng pabayaan ang halimaw na ito. Walang babala. Biglang sumugod ang kuneho. Sobrang bilis. Lumipad ang lupa at mga debris sa dinaanan nito. Nanlaki ang mata ni Turan. Mabilis. Sa huling segundo, nakaiwas siya. Huminto ang kuneho sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Muntik na siyang tamaan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Turan. Itinaas niya ang kamay. Habang bukas ang pagkakataon, naghanda siya ng ranged attack. Buong focus. Isang malakas na ikot. Pinakawalan niya ang asol na energy projectile. Habang lumilipad, nahati ito sa maraming piraso. Diretso sa halimaw. Pero sobrang liksi ng kuneho. Sunod-sunod na talon. Iwas. Wasak ang bawat projectile. Napagtanto ni Turan. Hindi ito ordinaryong halimaw. Sanay itong lumaban sa long-range attacks. Malakas na tumapak ang kuneho sa lupa. Nag-ipon ng lakas. At sa isang napakalakas na talon. Pumailan lang ito sa ere. Natabunan ng anino si Turan. Pulang mata, puno ng balak pumatay. Pero paglapag nito, walang tao. Nawala si Turan. Nakailag na naman siya. Saglit na nalito ang halimaw at agad ulit sumugod. Biglang, lumabas si Turan mula sa itaas. May hawak na dagger sa isang kamay. At energy sa kabila. Handa na ang finishing blow. Diretso niyang isinaksak ang dagger sa leeg ng kuneho. Sumigaw ito sa sakit. Bumuhos ang dugo. Lumapag si Turan ng maayos habang natataranta ang halimaw. Bago pa ito makabawi, nawala na naman siya sa pwesto. Sumalpok ang ulo ng kuneho sa lupa. Ang shockwave, nagpalipad sa buong katawan nito. Nasira ang paligid. Umangat ang makapal na alikabok sa buong gubat. Mula sa gitna ng wasak na lugar, narinig ang huling sigaw ng halimaw. Sa malayo, pinanood ni Turan. Dumadaloy ang dugo ng kuneho sa lupa. Nanginginig ang mga kuko nito sa huling galaw. At sa huli, tumigil, nakahandusay, dila sa labas. Bukas ang mga mata, tapos na ang laban. Nang hamupa ang alikabok, dahan-daang lumapit si Turan sa bangkay. Huminto siya sa harap nito. Tahimik na pinagmasdan ang resulta ng sarili niyang lakas. Iniunat ni Turan ang kamay sa ibabaw ng bangkay ng kuneho, handang i-absorb ang mana nito. Isang malakas na berdeng aura ang sumabog mula sa katawan at damaloy papunta sa kanya, bumalot sa buong katawan niya. Habang hinihigop niya ang enerhiya, may napansin siyang kakaiba. Iba ang dami ng mana. Mas marami, mas higit pa kaysa sa inaasahan niya. Lampas pa sa nakuha niya mula sa leopard na halimaw noon. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ganito kalaking kapangyarihan ang makukuha niya sa isang nilalang lang. Matapos maabsorb ang mana, lumingon siya sa sugatang lalaki na nakakita ng lahat. Namangha ang lalaki. Wizard ka. Kalmado lang na tumanggo si Turan. Oo, nalilito ang lalaki.
Kung ganun kalakas siya, bakit niya tinatago ang pagkatao niya? Hindi sinagot ni Turan ang tanong. Sa halip, tinanong niya kung may pamilya ba ang mga namatay para maibigay ang mga gamit nila. Napaluha ang lalaki. Wala raw. Sa huling sandali niya, naalala niya ang pinuno nila. Si Midan. Parang may mahalagang bagay siyang gustong ipaalala tungkol dito. Lumipat ang eksena sa isang alaala. Nakangiti si Midan habang kinukwento kay Turan ang tungkol sa isang malaking lungsod na malapit. Ang Orem, may library raw doon. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng interes si Turan. Library. Ayon kay Midan, libo-libong libro ang laman nito. Napansin niyang doon lang talaga naging interesado si Turan. Kunwari wala lang pero nakikinig ng mabuti ang binata. May isa pang mahalagang detalye. Hindi basta-basta makakapasok doon. Naintriga si Turan. Paano makakapasok? Simple lang ang sagot. Para lang iyon sa mga wizard. Natapos ang alaala. Sa kasalukuyan, tumigas ang tingin ni Turan. May desisyon na siya. Napatingin sa kanya ang kasama niya, nagtataka. Sa harap ng mga libing na ginawa niya para sa mga namatay, sinabi niya ang bagong destinasyon niya. Pupunta siya sa Orem. Bago umalis, huminto siya sa harap ng puntod ng lalaking nakilala niya. Mahinang binigkas niya ang pangalan nito. Midan, sana maging masaya ka kung nasaan ka man. Pagkatapos, tumalikod siya. Iniwan ang improvised na sementeryo. At nagsimula ang paglalakbay niya patungo sa lungsod ng mga wizard. Lumipas ang panahon. Dumating si Turan sa isang masiglang lungsod. Nakihalo siya sa maraming tao, pinagmamasdan ang paligid. Sa itsura niyang parang manlalakbay at maruming damit, ramdam niyang hindi siya bagay sa lugar. Naalala niya ang Muri. Akala niya dati malaki na iyon. Pero kumpara dito, maliit lang pala. Nakarating na siya sa Orem. Sa gitna nito, nakatayo ang isang napakalaking kastilyo, napapalibutan ng maayos at maunlad na lungsod. Sumama siya sa mahabang pila papasok. Mahigpit ang bantay sa gate. Mas marami ang tao kaysa sa inaasahan niya. Pinagmamasdan niya ang mga guard na isa-isang sinusuri ang pumapasok. Napaisip siya kung may hinahanap silang kriminal. Habang umaabante ang pila, napansin niya kung gaano kahigpit ang seguridad. Mas seryoso kaysa sa kahit anong nakita niya dati. Nang siya na ang turn. Hoy! Tigil! Natigilan si Turan. Hindi niya alam kung anong problema. Tinuro siya ng guard ng may paghamak. Bawal daw siyang pumasok. Nalito siya at nagtanong kung bakit. Tinuwanan siya ng guard. Hindi pa ako nakakita ng ganito kaduming damit. Maglinis ka muna bago ka bumalik. Hindi na siya nakipagtalo. Sa halip, napunta ang atensyon niya sa isang napakalaking puting tore sa loob ng lungsod. May mga kakaibang baging na nakabalot dito. Tumangala siya. Sigurado siya. Iyon ang library na sinasabi ni Midan. Nasa harap na niya ang goal niya. Lumapit siya sa malaking pintuan ng library. May dalawang guard na nagbabantay. Tinawag niya ang atensyon nila at sinabi na gusto niyang pumasok. Mahigpit ang sagot, para lang ito sa mga wizard. Kalmado lang na sumagot si Turan. Wizard ako. Natigilan ang guard. Hindi makapaniwala. Nagalit ang isa. Pinagbintangan siyang sinungaling at tinanong kung gusto ba niyang mamatay sa pagpapanggap. Hindi raw pwedeng maging wizard ang taong tulad niya. Inabot ng guard ang kamay para pigilan siya. Pero hinawakan ni Turan ang braso nito sa isang simpleng galaw. Biglang nagliwanag ang kamay niya sa kakaibang pulang enerhiya. Natigilan ang guard. Hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Naalala ni Turan ang sinabi ng isang kakilala. Kayang makilala ng mga wizard ang isa't isa sa pamamagitan ng pagdama sa mana, at kaya rin nilang matukoy kung sino ang mas malakas. Sa matalim na tingin, sinubukan ni Turan ang teoryang iyon. Nagpakawala siya ng maliit na bahagi ng kapangyarihan niya. Isang napakabigat na presyon ng pulang mana ang bumalot kay Kenya. Nanikip ang mukha ng guard sa lakas na hindi pa niya kailanman naranasan. Masyadong malakas ang alon ng enerhiya. Napaatras siya. Hindi niya kinaya ang presyon. Bumagsak siya sa lupa nang hihina. Tumakbo ang kasama niya para tulungan siya. Teka, ayos ka lang. Halos hindi makasagot si Kenya habang pinapanood sila ni Turan ng kalmado. Nakahandusay sa sahig at pinagpapawisan ng malamig, na-realize ni Kenya ang pagkakamali niya. Hindi ordinaryong wizard ang lalaking ito. Ang lakas niya ay nasa antas ng noble, o mas mataas pa. Tuluyang nawalan ng yabang, nanginginig siyang nagpakilala.
Ako si Kenya, ng House Baltas. May halong takot at matinding respeto ang boses niya nang tanungin si Turan kung saang house ito nabibilang. Ngumiti ng bahagya si Turan. Kailangan ko ba talagang sabihin iyon para makapasok? Agad na umiling si Kenya, halatang kinakabahan. Hindi na raw kailangan, pero ipinaliwanag niya na para magamit ang library, kailangan ng pahintulot mula sa pinuno ng House Baltas. Nagtanong si Turan kung ano ang ibig sabihin noon. Sagot ni Kenya, siya na mismo ang makikipag-ugnayan sa House Baltas para ipaalam ang pagdating niya. Lumipat ang eksena. Makikita si Turan sa isang marangyang paligon, na pabuntong hininga habang nakababad sa mainit na tubig. Tinanggap niya ang alok ng guard. Pero hindi niya maiwasang isipin na mas naging komplikado ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Akala niya simpleng proseso lang. Isang maid, namumula at kinakabahan, ang naghahanda para asikasuhin ang bisita. Maingat siyang nilalapitan ng mga katulong at sinimulang paligon, tinatrato na parang isang noble. Napapalibutan ng karangyan at mga taga-silbi, pakiramdam ni Turan ay hindi siya bagay doon. Nakaupo sa malaking bathtub, napaisip siya. Paano ba ako napunta sa ganito? Hindi na siya komportable, pinahinto niya sila, agad silang natakot at tumigil. Tinanong niya kung may problema ba kung siya na lang ang maliligo. Ipinaliwanag ng headmaid na kung hindi nila siya maasikaso ng maayos, mapaparusahan sila. Napabuntong hininga si Turan. Sige, gawin niyo na lang ang kailangan niyo. Nagpasalamat ang mga maid ng may ginhawa. Ipinakita ang napakalaking kastilyo ng House Baltas. Makalipas ang ilang sandali, malinis na si Turan at nakasuot ng damit na pang-noble. Hindi mapigilan ng isang maid ang bulong. Ang gwapo, napagtanto niyang nasabi niya iyon ng malakas at agad natakpan ang bibig niya. Napalingon si Turan. Ano, inaayos niya ang buhok niya ngayon ay maayos na nakatali. May dumi ba sa mukha ko? Kinakabahan ang maid habang humihingi ng paumanhin. Napatulala lang daw siya dahil sa itsura niya. Yumuko rin ang ibang maid, nahihiya. Ngumiti si Turan ng magaan. Walang problema, pero nakiusap ang maid. Pakiusap daw na huwag siyang magsalita ng masyadong casual. Magkaiba raw ang status nila. Lalong nagtaka si Turan. Ano bang nangyayari? Biglang may pumasok sa kwarto. Kumpiyansa ang lakad. Ngumiti siya ng mapanukso habang sinusuri si Turan mula ulo hanggang paa. So ikaw yung guest na mukhang pulubi kanina. Sinubukan siyang sawayin ng butler dahil sa kawalan ng respeto, pero hindi siya pinansin. Dagdag pa niya. Pero pagkatapos maligo at magbihis, mukha ka ng prinsipe. Nagpakilala sila. Ako si Turan. Tense ang hangin, pero nanatiling mapaglaro ang ngiti ng babae. Diretsahan siyang tinanong. Saang noble house ka galing? Iniwasan ni Turan ang tanong. May personal na dahilan. Mas mabuting hindi ko sabihin. Lalong ngumiti ang babae. Sa isip niya, sigurado na siya. May tinatago ang lalaking ito. Nagkaroon ng mapanuksong kislap ang mga mata niya. Maglalaro siya para malaman ang totoo. Bigla siyang nagpakawala ng sariling kapangyarihan. Isang malakas na bugzo ng orange-golden na mana ang kumalat sa buong kwarto. Bumigat ang hangin. Napilitan si Turan na magbantay. Kumikislap ang mga mata ng babae habang nakangiti ng hamon. Ipakita mo. Alam niyang iisa lang ang paraan para makalaban si Turan. Ipakita nito ang tunay niyang lakas. Napapalibutan ng mana ni Acela, napahinto si Turan. Sobrang bigat ng presyon. Isang patak ng malamig na pawis ang damaloy sa pisngi niya. Na-corner na siya.